O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax. Nagmeeting ang mga boss ng Hero Association tungkol kay Garo na hunter ng mga hero. At sinabi ng kanilang leader na si Sitch na ibibilang na nilang monster si Garo at hindi tao. At emergency dragon alert daw ang tag nila kung sakaling muli itong umatake. Dahil hindi nagtagumpay si Bang na matalo si Garo ay si King na lang ang pag-asa nila. Gusto ng isa na utusan si Blast pero hindi daw pwede sabi ng boss dahil matigas ang ulo nito at feeling special. Kaya naiinis ang mga leaders. Isang politician naman ang galit na nagreklamo sa association dahil kinuha ng mga monster ang anak nito. Kaya sinabi ni Sekingal na siya ang tutulong dito at welcome daw. Napatanong si Tornado kung saan daw ang hideout ng mga kalaban at siya na ang wawasak sa mga ito. Habang hinahanap naman ni Child Emperor sa system nito kung nasaan ang specific na pinagtataguan ng mga kalaban. Sinabi pa ni Tornado na kung gusto nila ay pwede naman niyang sirain ang buong syudad. Pero ipinaalala ni Sekingal na mayroong hostage na dapat nilang iligtas. Kaya naisip ng mayabang na Tornado na baka natatakot kasi sa kanya ang mga halimaw. Seryosong nagtanong si Tornado kung bakit sila pinatawag doon. Kaya sinabi ni Sekingal na nag-imbestiga daw si Drive Knight mag-isa at pinasok ang Ghost Town. Hindi pa daw ito natatalo sa laban kaya confident sa sarili. Ngunit hindi na nila masagap ang signal nito. Kaya sinabi ni Sekingal na posibleng natalo na si Drive Knight. Wala naman daw paki si Tornado kundi ay bilisan na ng lalaki ang pag-assemble ng kanilang team. Nagtataka din na nagtanong si Atomic Samurai kung bakit wala pang utos sa kanila. Kahapon pa daw ito naghahunting ng mga monsters pero hindi pa niya nakita ang hideout nila. Kaya sinabi ni Darkshine na nasa Ghost Town daw ito. Sinabi ni Atomic na magpapahinga muna sila. Kaya kaagad gustong maligo ni Okama Itachi. Pero nakasalubong niya sa pinto si Pogi na sinabi kay Atomic Samurai na iwan nito ang mga mahihina na kasama. Dahil kapag dinala nila ito at naging hostage ng mga kasama ay magiging problema nila sa hinaharap. Pero sinabi ni Samurai na uutusan ng mga tauhan nito na maging bodyguard ng mahinang si Sweet Mask. Pero sumagot si Mask na sinasadya niyang manatili sa Class A pero ang totoo ay mas malakas siya kay Atomic Samurai. Kaya nagkaasara ng dalawa na gustong magkasubukan. Ipinakita naman sa preso ang malakas na bakla na si Puri Puri. Sinabi ng nagbabantay na illegal daw ang paglabas nito kada may lakad sila ng Hero Association. Ngunit sa pagkakataon na iyon ay bubuksan nila ang pinto para malayang makalabas ito dahil gusto nilang ipaghiganti sila ni Puri Puri laban sa halimaw na pinasok ang isang kulungan at pinatay ang maraming jail guards. At sinabi naman ng maskuladong bakla na pagbabayarin ng mga halimaw. Bago siya umalis ay may nagbigay ng panyo na kanya pang natsansingan. Walang hiya. Ang lalaki ng katawan ninyo. Sa opisina ni Child Emperor ay pinalabas niya muna ang mga kasama. Saka din kinontak sa secret line nito si Metal Knight at nagtanong kung bakit hindi nagre-report. Sumagot naman ng Knight na secret muna ang mga nalalaman na bagay para sa kaligtasan ng mga hostage at ng Hero Association. Nagtanong si Child Emperor kung nasira na ba ang katawan ni Metal Knight at sino ang halimaw na nang wasak sa kanya. At sumagot ang wasak na robot na ang Monster King daw na si Orochi. At isang tirada lang daw dito. Maging ang self-destruct option nito ay nasira. Saka din ipinakita ang tunay na keyboard warrior Metal Knight na sinabing mag-ingat ang bata at huwag magtiwala sa kahit sino. Saka din nag-disconnect. Samantala ay galit na si Mayor na nag-assemble ng sariling mga Power Ranger na pinagdamit ng uniforme ng mga lalaban sa mga tao na ipis sa Mars. Inutusan nito ang Special Force na iligtas ang anak. Samantala ay nagpunta si Blizzard sa apartment ni Saitama dahil nasa emergency situation daw sila. Pero nagulat siya nang si Bam ang nagbukas ng pinto. At pagpasok niya ay naroon sina Saitama kasama si Bang, Genos, at King na naglalaro ng computer game. Akala ng mga ito kung naroon ang babae para daw maging disciple nila pero wala silang oras. Kaya hindi makapagsalita si Blizzard. Nagsalita lang ito nang magtanong si Kalbo at sinabi ng babae na naka-emergency sila. Pero sinabi ni Genos na maging sila ay nasa hindi magandang sitwasyon kaya mukha siyang nasunog na robot. Nagtanong si Blizzard kung ano daw ginagawa doon ni Bang at Bam. At sumagot ang matanda na nagpapahinga sila doon dahil nakalaban nila ni Saitama ang malaking centipede. Kaya naging masakit din ang tuhod ni Bam. Sinabi ni Blizzard na siguro ay natatakot na si Saitama pero kunwari hindi natatakot. Pero sinabi ng kalbo na walang nagbago sa kanya. Kaya naiinis ang babae na ipinagtaka ng bida. Kaya sinabi ni King na iba ang sitwasyon nila ngayon. Tinawag ng babaeng maganda ang katawan ng bida para mag-meeting sila. Nagtanong si Blizzard kung bakit naroon si Genos imbes na ipinatawag naman ng Hero Association ang lahat ng Class S hero. Kaya sinabi ni Genos na sinamahan niya sa martial arts tournament si Saitama at nakipaglaban din ito. Kaya nasira ang transmitter mula sa Hero Association na nasa katawan niya. Sinabi naman ni Bang na nahulog niya ang kanya.
At nasira din daw ang pag-aari ni King. Kaya sinabi ni Blizzard na nasa state of war sila laban sa Monster Association. Sinabi ni Genos na kailangan muna niyang mag-repair. At maging Sinabang at Bam ay kailangan muna nilang magpahinga at mag-recover bago muling lumaban. Samantalang si King ay sinabing may gagawin siyang ibang mas mahalaga na bagay. Kaya naisip ni Blizzard na sila lang ni Saitama ang pwedeng makatulong sa Hero Association. Kaya nagplano siya na dapat nilang labanan ang kahit mga mahihina na monsters. Lalo na at yung mga regular na monsters na kalaban nila dati ay nagkakagrupo-grupo na daw. Nasabi naman ni Bang na kung maging si Garou ay sasama sa mga halimaw ay mahihirapan sila. Sumagot naman si Bam na baka wala na silang chance para makalaban ulit si Garou ng mag-isa lang. Lalo na kung kasing lakas ng mga halimaw na tulad ni Centipede. Nasabi ni King na posibleng kasama ng mga monsters na gumagala ang Hero Hunter na gustong makasalubong ni Saitama. Kaya na-excite ang bida na bigla na lang nagdamit ng hero costume nito at iniwan ang mga iba pang hero. Kapag makita daw niya si Garou ay susuntukin ito. Kaya naiwan sa ere ang napaasa na Blizzard na inakalang chance na niya para sumikat. Samantala ay nagising naman si Garou sa isang kwarto na nabendahan na ang mga sugat nito. Binasa niya ang sulat ng halimaw na nagdala sa kanya doon na sinabing huwag muna siyang lumabas. Nilukot niya ang sulat saka din nagpalit ng damit. Nais niyang lumabas dahil nagugutom na siya. Sinipa niya ang selda na parang wala lang. Mabaho daw ang lugar na iyon at nakakasuka. Paglabas niya ay nakita niya ang mga terraformers na ipinadala ni Mayor para hanapin ang anak niya. Naging talo na ng mga ito at naging bihag at laruan ng mga halimaw. Nagmamakaawa ang mga ito na huwag patayin. Pero sinabi ni Gyoro na pinatay na nila ang dalawa sa tauhan niya kaya hindi na sila makakaalis. Kaya walang magawa ang Special Squad. Tinalo daw sila ng isang warrior monster doon na si Demon Machine God. Sinabi ni Demon Machine God na pinadala daw siya para tulungan ang Monster Association. Kaya nagtanong ang halimaw na mata kung anong organization ito nagmula. Kahit ayaw sumagot ng samurai monster ay ayos lang daw iyon kay Gyoro. Sa kagamit ang telepathy ay sinabi nito kay Garou na magtago lang sa gilid at huwag munang lalabas. Sinabi ng samurai monster na noong nilabanan niya ang mga terraformers ay malakas ang special suit ng mga ito na magkakaiba ang specialty. Kaya sinabi ng mata na gawin nilang mga utusan ang mga terraformers. Saka din dumating si Do at ginamit ang panglatigo nito at ginawang mga love slave ang mga kawawang tao. Pumasok naman si Garou na nakita ang maraming mga halimaw sa paligid. Nakita din nito ang napakalaking monster boss sa likod. Nagtanong si Garou kung anong kailangan ng halimaw sa kanya. At sinabi ni Gyoro na maraming namatay na classes monster sa kanila. Malakas pa rin daw ang monster organization pero kailangan nila ng magiging leader at inimbita si Garou. Nagustuhan daw kasi ng mga halimaw ang anti-hero na pag-iisip ni Garou. Pero bago siya tuluyang maging boss ay kailangan muna niyang patunayan na isa siyang halimaw. Saka sinabi ni Orochi na magdala siya ng ulo ng isang malakas na hero. Sinabi din ni Sari Manok na buhay pa si Nabang at Bam na kinatahimik lang ni Garou. Kalaunan ay inutusan ng boss ang dalawa pang pangit na nilalang para bantayan ang galaw ni Garou. Dahil hinayaan nila itong lumabas ng Monster HQ. Samantala ay nag-uusap ang dalawang monster ninja patungkol kay Sonic na binigyan nila ng monster cell para kainin. Inexpect na nilang hindi kakayanin ng katawan nito ang dulot ng monster cell. Samantala ay katatapos lang kasi na ma-LBM ni Sonic sa kinain nitong iniluto na monster cell. Ganun pa man ay nagsisimula na niyang maramdaman ang lakas dulot ng kinain na power. At feeling daw niya ay mas gumagaan pa ang katawan niya saka siya napangiti dahil gusto niya ulit hamanin si Saitama. Nagrally ang mga tao na gusto daw magpasakop sa mga halimaw dahil hindi nila matatalo ang mga ito. Ginagawa nila ito para hindi daw patayin ng mga halimaw at mag-aalay na lang daw sila ng human sacrifice sa mga halimaw. At mayroon ding mga tao na ayaw sambahin at maging boss ang mga halimaw. Kaya binalak itong bugbugin. Saktong naroon si Garou na bago mabangga ay pinitik ang mga nagre-riot at parehong tulog ang mga ito. Nadismaya daw siya sa mga tao na sumusuko sa mga halimaw dahil lang sa takot. Ayaw daw niyang kapag nagpakilala na siya bilang ang super ultimate monster ay ganun ang sitwasyon. Isang lasing na malaking lalaki ang binubugbog ang isang matanda na walang laban. Samantalang hindi rin makalaban yung dalawa pang lalaki. Nakaharang sila sa dadaanan ni Garou kaya pinatabi niya ito. Pero naglabas daw ng kutsilyo ang lasing at binalak pumatay. Ngunit siya ang tinutukan ni Garou sa mata. Saka natakot ang lalaki sa mukha niya. Kumain siya ng masarap na karne at kanin dahil matagal din siyang panay laban ng alam. At naubos nito ang malaking piraso ng karne. Pero hindi pa daw sapat. Kaya nag-order pa siya ng maraming pagkain na ikinagulat ng waitress. Kulang pa kaya muli siyang nag-order at kumain na parang walang kabusugan ang tiyan. Nabilaukan pa siya at uminom ng tubig saka lang siya naging kontento.
Naroon din pala sa loob ng restaurant si Saitama na nakita ang pagkain ni Garo na tinawag niyang gutom na unggoy. Hinahanap niya ang wallet pero nawawala ito kaya nagkaproblema ang kalbo. Sino na nakaranas nito na pagkatapos mong kumain ay wala ka palang pera? Comment mo na sa baba. Tapos naririnig pa niya ang announcement ng restaurant na huwag silang magnanakaw. May babaeng sumigaw na narinig niya kaya siya napasigaw sa gulat dahil akala kong maniningil ito ng utang. Pero si Blizzard lang pala ang naroon na hinahanap daw siya at agad umupo sa harap niya. Hindi pa daw kasi sila tapos mag-usap at sinimulan ng babae na sabihin na tutulungan niya ang bida para mahanap ang Hero Hunter. Nagka-idea si Saitama at nag-order pang lalo ng pagkain. Sinabi ni Blizzard na kung gusto kaagad ni Saitama na makaakyat sa top 5 Class B heroes ay kailangan ng kalbo ang tulong ng chicks. Habang nagsasalita si Blizzard ay dumating ang order ni Saitama na French fries. Agad itong ipinakain ng kalbo sa babae. At kumuha naman si Blizzard na kumain. Kaya paldo ang ngiti ng kalbo. Hihihi. Inakala tuloy ni Blizzard na masaya ang bida sa alok niya. Biglang sumigaw ang waiter na may tumakbo na hindi nagbayad. Kaya nagnervyos si kalbo na hindi pa daw niya ginawa. Pero iba palang customer ang tumakbo. Nagka-idea siya na kunwari hahabulin ang hindi nagbayad at sinabing si Blizzard muna ang bahala sa bill. Kaya naiwan ang natulala na babae. Si Garo pala ang hindi nagbayad na tumakbo at kasalukuyang nag-iisip tungkol sa misyon na sinabi ni Gyoro na magdala ng ulo ng hero. Sa isang parte ay ipinakita ang batang si Tareo na binubuli ng ibang mga bata. Saka sinabing ang pangit ng mukha nito. Nagalit si Garo na sinigawan ng mga bata na tumakbo. Saka nilapitan si Tareo na sinabing pangit pa rin. Namukan siya ni Tareo na sinabing matanda kaya nag-react si Garo na 18 lang niya. Sinabi ni Garo kay Tareo na magtago ito dahil baka may dumating ulit na halimaw. Sinabi ni Tareo na nakita nito ang paghunting ng mga hero sa kanya pero alam niyang mali ito. Ilang beses daw siyang iniligtas ni Garo kaya sasabihin sana niyang isa itong hero. Pero pinigilan ni Garo ang bungangan ng bata dahil naasiwa ito. Biglang sinabi ni Saitama sa likod niya na tumakbo at hindi nagbayad ng pagkain. Pero dahil perfect timing daw ay nag-warning lang ang kalbo na huwag na itong uulitin ni Garo. Saka din ito agad tumalikod. Nagalit si Garo na sinabing hindi ba't nagpunta ang hero doon para kalabanin siya. Nagtanong ito ng hero name ni Saitama pero walang maisip ang kalbo. Saka sinabi ni Tareo na wala ito sa listahan ng mga hero kaya bago lang siguro. Nasabi ni Tareo na hinayaan na siya ng hero dahil hindi siya nagbayad kaya huwag na itong abalahin. Dahil dito ay nasabi ni Garo sa sarili na kung hahayaan niya ang mga maliit na bagay na iyon ay paano siya magiging pinakamalupit na halimaw. Saka sinundan si Saitama para daw kunin ang ulo nito para sa Hero Association. Hinawakan niya ang kalbo at susuntukin sana. Ngunit nauna na siyang sinuntok ni Saitama na ayaw silang makitang magkasama dahil hindi din siya nagbayad sa store. Dahil dito ay knockdown si Garo pero naroon ang witness na Tareo. Akala ni Saitama kung magiging ulo na siya ng balita. Pero hindi daw siya kilala ni Tareo. Tinignan ni Saitama ang libro ng mga hero at nanlumo siyang umalis dahil wala ang pangalan niya sa listahan. Sinamahan naman ni Tareo ang walang malay na Garo hanggang malapit nang lumubog ang araw. Paggising ni Garo ay ipinaalala ni Tareo ang pagtalo sa kanya ng isang hero na hindi nila kilala. Biglang nagsalita ang mga halimaw na nagbabantay kay Garo at sinabing hindi siya tulad nila na halimaw mag-isip. Kaya inutusan ni Garo si Tareo na umalis na. Ngunit nang makita ni Tareo si King Reaper ay nanginig ito ng labis at napasigaw sa takot dahil nasa almanac niya ito na killer ng mga bata. Unti-unting lumalapit ang dalawang halimaw habang sinasabi ni King Reaper na kawawa daw ang bata na gagawin niyang chop-chop bata habang papakinggan ang pag-iyak nito. Hinihila pa nito ang kinikiskis sa lupa na espada. Kaya nagtago ang bata sa likod ni Garo. Samantala ay nagtanong si Sari Manok kay Gyoro kung bakit nito pinadala ang dalawang brutal na halimaw para kay Garo. Sinabi ni Gyoro na mabuti na iyon. Pero hindi daw sumusunod sa utos sina Insect God at King Reaper. Baka daw patayin ng mga ito si Garo lalo na si King Reaper na weird. Kaya sinabi ni Gyoro na para masimulan nila ang pagbabago ni Garo, kailangan nilang durugin ang katawan at isip nito. Kaya napatanong pang lalo si Manok na pula. Nagulat si Manok nang sabihin ni Gyoro na ang boss nilang si Orochi ay dating tao na naging halimaw pagkatapos ng maraming pagbagsak at sakripisyo. Si Gyoro daw ang gumawa sa Monster King at kung magtatagumpay sila kay Garo ay baka ito na ang magiging second na Orochi. At siya lang ang nakakaalam ng sekreto kung paano gawin ito. Kaya labis ang gulat ni Phoenix. Inutusan na pala ni Gyoro si Insect God na pigilan si King Reaper kung sakali mang papatayin nito si Garo. Pero kung mamatay man ito ay maghahanap na lang ulit sila ng next na specimen. Samantala ay nag-report si Zombie Man habang nakatayo sa tuktok ng isang gusali.
Sinabi nito ang tungkol sa ilang kainahinala ng mga tao na nagdala ng ilang kainahinala na kagamitan. Tinanggal ni Garo ang benda ng mga kamay. Saka sinabi sa lumapit na mga halimaw na nag-aastang malakas lang ang mga ito pero siguradong mga mahina. Kaya hinamon siya ni King Reaper na para patunayan kung halimaw siya ay patayin ang bata. Sinabi ni Insect God na ang pagiging isang halimaw daw ay kakalimutan na nitong dati siya na tao. Kailangan daw magtrabaho ni Garo para maniwala ang mga halimaw sa kanya para makasali sa Monster Organization. Sinabi ni King Reaper na papatayin din ang batang kasama ni Garo. Kaya inutusan ulit ni Garo ang bata na umalis. Pero hindi daw makatayo ang bata dahil sa takot. Kaya pinagalitan siya ni Garo na kailangan nitong maging malakas dahil walang tutulong sa kanya sabay tayo ng bata. Umatake ang baliw na King Reaper gamit ng espada nito para patayin ang bata. Ngunit ginamit ni Garo ang Water Rock Smashing Fist na pinigilan ng kalaban at saka din agad na sinipa. Naitapon ng kalaban na itinusok sa lupa ang armas saka din tumayo na nagseryoso at sinabing huli na ang lahat para maging kaibigan pa nila si Garo. Saka din napatakbo si Tareo. Sinabi din ni Insect God na wala pang pinatay na hero si Garo kaya peke lang ito na anti-hero. Sumagot naman si Garo na ayaw daw ang ugali ng mga pangit sabay handa ng teknik. Samantala ay patuloy sa pag-amoy si Zombie Man sa kinaroroonan ng base ng mga monsters. May nasabi siyang tunay na kalaban na ginagamit lang ang Monsters Association para sa layunin. Nagpunta siya ng isang takoyaki shop na tinawag niyang House of Evolution. Pero inakala ng nagbabantay doon na customer lang siya at binati pa ito. Nagpakilala si Zombie Man bilang Experiment number 66 sabay labas ng baril. Pero sinabi ng Gorilla na wala na ang House of Evolution dahil matagal na itong nasira. Kaya nagulat naman si Zombie Man. Pinuntahan ni Zombie Man si Dr. Genos na nagbigay ng kape na hindi inakalang ang Project 66 nito noon ay si Zombie Man na pala ngayon na naging Class S hero. Nais siyang mapalakol ni Zombie Man na sinabing hanggat buhay ang Mad Doctor ay pwede pa rin siyang magpatayo ulit ng House of Evolution. Pero nawalan ng interest ang doktor sa paggawa ng artificial evolution na malalakas na nilalang nang makita si Kalbo na tinalo ang pinakamalakas niyang ginawa. Saka sinabi pang naintindihan na niya kung bakit may limit ang ginawa ng Diyos na mga organismo dahil hindi nila kayang makontrol ang kapangyarihan na overpower at pwede silang maging halimaw. Ipinakita naman si Garo at ng dalawang monster na naglalaban at nasaktan ng kamay ni Garo na sinuntok si Insect God. Saka nito nilalabanan gamit lang ng kamay ang mga pagtaga ni King Reaper ng mga blade nito. Nakakailag siya sa walang sawa na pagtaga ni King Reaper at nasa sabayan ito. Kaso ay dumating ulit ang insekto na hinampas siya. Saka pa sinuntok ng malakas at tumilapon sa kuryente kaya nag-electric shock. Pero parang hindi na tao si Garo na sinasabayan ng mga kalaban. Ipinaliwanag ni Dr. Genos na dahil tinanggal ni Kalbo ang limit sa sarili ay nagkaroon ng negative impact sa sarili kaya siya naging kalbo. Tinalo nga niya ang pinakamalakas na lab monster ng doktor gamit lang ang isang suntok. Pero kapalit naman nito ang kalungkutan base sa kanyang mukha pagkatapos ng laban. Hindi daw naniniwala si Zombie Man sa negatibong dulot pag-exceed sa limit. Dahil sa mga nakalaban na nitong mga halimaw na walang pakialam sa limit. Kaya ipinaliwanag ng doktor na mayroon mga tao na dahil sa inferiority complex ay naghanap ng paraan para maging malakas kahit pa naging halimaw sila. Pero may mga natural ng halimaw tulad ng mga shokoy at alien na umaatake sa mga tao na malalakas na. Samantalang mayroon ding mga heroes na may kakayahang lumaban dahil may taglay silang lakas sa pamamagitan ng pagsasanay at paggamit ng mutation sa katawan. At may mga natural ding naipanganak na henyo tulad niya. Pero kakaiba daw si Kalbo dahil ipinanganak siyang ordinaryo at walang skill. Pero nagawa niyang matanggal ang limiter sa sarili at bigla na lang naging napakalakas. Nagtanong si Zombie Man kung bakit naging takoyaki ang business ng mad scientist. At sumagot ito na nadiscover niya ang unlimited regeneration ng galamay ng octopus para may benta. Sa pakikipaglaban ni Garo ay alam niyang madali lang niyang matatalo ang dalawang kaharap dahil mas mahina sila kay Bang. At nagtataka naman ang dalawang halimaw dahil nakakalaban si Garo kahit dalawa pa sila. Kaya wala na daw balak makipaglaro ni King Reaper at seryoso na sila. Sinabi ni Garo na alam na nito ang galaw ng dalawang kalaban at hindi na siya masasaktan sa kaidinura ang isang ngipin. Pero natigil siya nang dumating ang jelly monster na hawak-hawak si Tareo. Galit daw ito kay Garo nang sinapak siya. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si King Reaper na masla siyang lalaki saka pa siya sinuntok ni Insect God. Walang tigil sa pag-slice si King Reaper sa bagsak na lalaki at kita ito ni Tareo at jelly monster. Papatayin na sana ni King Reaper si Garo pero pinigilan siya ni Insect God dahil ang utos ay huwag patayin si Garo. Pero sinabi ni King Reaper na dapat kanina pa siya pinigilan dahil napatay na niya si Garo. Saka din umalis ang mga halimaw. Samantala sa kwarto ay natapos na ni King ang laro sa Game Boy nito habang pinapanood siya ni Genos.
Kaya nagtaka si King kung bakit. Sa isip naman ni Genos ay hindi pa rin niya maintindihan ang laro at feeling nito ay wala pa siya sa level ni King at Saitama sa paglalaro ng computer game. Napansin nilang malapit nang sumapit ang gabi pero wala pa rin si Saitama. Naisip nilang malakas si Saitama pero dahil mabait ito ay baka nalin lang siya sa trap ng mga kalaban na halimaw. Pero dumating si Saitama na madumi ang hitsura na sinabing malas ang lakad niya. Kaya inakala ng mga bisita niyang nakasalubong niya si Garo. Nagtaka siya dahil naroon pa ang mga bisita. Pero nagtanong ang mga ito kung ano ba talaga ang naging problema ng kalbo sa daan. Kaya napabuntong hininga si Saitama. Saka parang emo na sinabing nawala niya ang wallet na naglalaman ng 6,000 yen. Kaya nasabi ng mga kausap na iyon lang pala. Naalala bigla ni Kalbo na noong hinabol niya ang hindi nagbayad sa restaurant, ay naiwan din ito ang binili na repolyo sa restaurant. Kaya sinabi naman ni Genos na siya daw ang kukuha ng naiwan na repolyo ng bida habang pinipigilan siya ni Bang. Pumasok bigla si Blizzard na sinabing walang hiya daw si Kalbo. Habang hawak-hawak nito ang repolyo na naiwan ng bida. Masaya naman ang Kalbo dahil feeling nito ay magha-hotpot daw siya. Nagtanong ang babae kung anong sasabihin ng pakunwari na bida. At dahil ang repolyo ang alam nito ay nagalit ang babae na sinabing na set up daw siya ng pagbabayad sa bill sa restaurant. Kaya pinagpawisan ng Kalbo. Isiningil ni Blizzard na umalis din daw ang Kalbo habang nag-uusap pa sila. At talagang walang naintindihan si Kalbo dahil hindi ito nakinig kanina. Sa isip ni Genos ay alam niyang lower level si Blizzard pero bakit ito pabalik-balik sa kanila. Kaya inakala niyang gusto nitong maging disciple ng kanyang master pero kapag nangyari iyon ay dagdag trabaho kay Saitama. May nag-doorbell na inakala ni Genos na kalaban. Naisip ni Genos na stress pa rin si Kalbo dahil sa pagkawala ng wallet. Kaya pinakiusapan niyang puntahan ni King ang harap ng apartment at itinulak ito para labanan ang dumating. At kawawa si King na walang nagawa. Pagsara ng pinto ay sinabi ni Genos na inakalang may panganib at inutusan si King. Saka muling sumilip si King na malakas ang tibok ng dibdib o yung King engine niya. May bisita silang akala nila kung robot pero ito ang nagpakilalang si Dr. Casino. Na-receive daw ng doktor ang stress signal na muling nasira ang katawan ni Genos kaya niya ito pinuntahan. Kaya sinabi ni Genos na hindi na daw ulit siya matatalo. Sinabi ng doktor na mas mahalaga ang buhay ni Genos kaysa ang pagkapanalo sa laban. At sinabi ni Genos na tinalo ulit ng master nitong Kalbo ang kalaban. Masayang nagpapakilala si Casino pero sinabi ng Kalbo na tanggalin ang sapatos. Kalaunan pa ay muling nagkukwento si Casino ng relationship nila ni Genos pero sinabi ng Kalbo na umalis na sila ni Genos dahil overcrowded na sila sa kanyang kwarto. Kaya inilabas ni Casino ang dinala nitong pasalubong para kay Kalbo. Top quality daw ito na karne ng bakla, ay este baka. Dahil sa regalo ng matandang dumating ay naging magalang naman daw si Saitama na sinabing welcome daw si Dr. Casino na pumasyal doon anumang oras. At magkukwentuhan daw sila. Kaya nagulat si Blizzard dahil easy to get naman daw pala ang bida na inakala niyang hard to get. Inutusan ni Saitama si Genos na matchop ang karne para sa hotpot nila. Kaya nasabi ni Blizzard na sayang ang karne na top quality. Nang magtanong si Blizzard kung may red wine ang bida, ay naisip ni Kalbo na paalisin na ang mga bisita nito dahil sayang ang kanilang kakainin. Hihihi ang damot naman nitong bida natin na Kalbo. Samantala ay nasa Monster HQ naman na sina Insect God at King Reaper at dala nila si Tareo. Sinabi ni King Reaper na inatake daw sila ni Garo kaya pinatay nila ito. Habang takot na takot naman ang bata. Walang tiwala si Gyoro sa mga kaharap at sinabing sabihin ang totoo. Ipinaliwanag ni Insect God na scammer daw si Garo na tinatawag lang ang sarili na halimaw pero anumang oras ay pwede silang traidorin depende sa sitwasyon. At nagtanong ito sa boss kung may problema ba dahil pinatay nila si Garo. Wala naman daw problema pero nagtanong si Gyoro kung malakas ba si Garo. At sumagot ang dalawa na hindi nila inasahan na malakas si Garo. Nagtanong ang boss kung pinatay ba nila ito talaga. At sumagot ang mga ito na sigurado silang iniwan nila ito para mamatay. Nagtanong si Gyoro kung bakit naroon si Tareo. At sinabi ni King Reaper na nakita kasi sila. Nais nitong paglaruan muna ang bata bago patayin. Pero ipinaliwanag ni Gyoro na wala silang oras para doon dahil may nakita silang scout robot ng Hero Association na malapit sa kanilang base. At anumang oras na makita sila ay darating ang mga Class S heroes para atakehin sila. Kaya maghanda daw sila sa laban. Kaya nagchichismisan naman ang mga halimaw na inaayos daw ni Gyoro na malabanan nila ang mas mahina sa kanila. Saka pa sinuntok ng isang rhino ang maraming gulong na punch-in bag nito. Kaya na-motivate din si Phoenix Sari Manok na lumaban. Inutusan naman ni Do ang mga ginawa nitong alipin na gawin ang lahat para sa kanya. Mayroon ding mga tunay na halimaw na racist sa mga tao na naging halimaw. Mas malakas daw sila kaya dapat silang igalang ng mga dating tao na naging halimaw.
Nasabi naman ng mga preso na ginawang halimaw ni Puss in Boots na kapag dumating si Puri-Puri ay patayin nila ito dahil naging biktima sila ng maskulado na bakla sa kulungan. Sa kinaroroonan ng dalawang ninja monster ay si Flashy Flash lang daw ang malakas dahil sa taglay nitong bilis. Saka pa sila nagsanay sa laban gamit ng apoy na kapangyarihan at ng galing sa taijutsu. Nagpahulog sila sa tubig. Saka din patalon-talon na naglalaban sa ibabaw ng tubig dahil sa bilis. Na-maximize nila ang kanilang power sa pagiging halimaw habang patuloy ang santukan at sipaan. Sumuntok ang isa gamit ang fire punch at nagkaroon ng pagsabog sa tubig. Pero pareho silang ligtas na naglakad-lakad sa pader at nakabalik sa bridge ang long hair na si Wind. Nagtanong si Flame kung paano ang mga psychic na heroes. At sumagot si Wind na mabilisan nila itong papatayin bago pa nila ma-activate ang mga power. Sa Monster HQ ay nakasalubong ni King Reaper at Tareo si Demon Machine God at nakita ni Reaper ang ulo ni Metal Knight na hawak-hawak ng samurai. Nais daw itong pag-aralan ng samurai robot habang takot na takot ang bata. Kalaunan ay dinala ni King Reaper si Tareo sa kinaroroonan ng anak ng politician na si Waganma na nakidnap ng mga halimaw. Nagpakilala si Tareo pero yung pagkain agad ang gusto ng nakakulong na Waganma. At binigyan naman siya ng candy ni Tareo. Pero kulang daw ito sabi ng bully pa rin na anak ng politiko. Nagyabang si Waganma na sinabing mga bobo ang mga halimaw dahil sa lahat ng tao ay siya pa ang kanidnap nila na ang ama niya ay may koneksyon sa Hero Association. Alam daw ni Waganma na darating ang mga hero para iligtas siya kaagad. At papakiusapan daw ang mga ito na isama ding iligtas si Tareo. Kaya nagpasalamat naman si Tareo. Pero kapalit daw nito na magsisilbi si Tareo kay Waganma. Like father like son naman ito. Nasabi ni Tareo na gusto nitong makauwi. Pero nagsalita bigla si Jelly Monster na sinabing wala ni isang makakauwi sa kanila na ikinatakot ni Tareo. Nagyabang si Waganma na darating ang mga heroes at ililigtas sila. Pero patawa-tawa ang halimaw na sinabing lahat ng mga heroes ay mamamatay kasama ang tatay niyang politiko dahil sa pagligtas sa kanila. Kaya natakot ang dalawang bata. Pero ipinilit pa rin ni Waganma na darating ang mga Class S heroes at walang laban ang mga halimaw. Sinabi ni Tareo kay Waganma ang balita na nabugbog ang ilan sa mga Class S heroes. Pero tinukoy ni Waganma ang mga malalakas na tulad ni na Tornado at Blast. Ipinaliwanag ng halimaw na alam nilang malakas ang mga Class S heroes kaya nga sila bumuo ng Monster Association para patayin ang lahat ng mga malalakas na heroes. Pero mayroon din silang mga mas malakas pang mga monster na nakapasadya na kalabanin at patayin ang mga Class S heroes. Kaya naman daw natatakot ang dalawang bata. Samantala ay ipinakita naman na gumalaw ang kamay ni Garou na buhay pa. Biglang nag-flashback kay Garou ang nangyari bago siya mawalan ng malay. Naalala niya ng makalaban ng dalawang halimaw na tumalo sa kanya. Kasama din ng isa pang halimaw na kinuha ang batang si Tareo. Pagbukas niya ng mata ay agad niyang naisip na tinalo siya ng mga halimaw. Nagtaka siya dahil buhay pa naman siya. Naisip niya si Tareo pero wala na siyang paki kung ano pa man ang nangyari dahil tapos na. Tapos naghilom din bigla ang sugat niya saka pa hindi matanggal ang damit niya na nakadikit na sa katawan dahil sa mga sugat. Saka din biglang nagkaroon ng mas malaking muscles ang katawan niya sabay charge ng power. Samantala ay nalaman ni Child Emperor na biglang nawala ang signal mula sa robot nitong tinawag na Dig Here Doggy 3. Pero feeling niyang malapit na nilang matagpuan ang base ng kalaban. Nasalubong niya si Sekingal na nagtanong kung kamusta ang pagsasaliksik ng bata. Sinabi din nitong nasa hospital sina Metal Bat at Tank kaya hindi makakasama ang mga ito sa magiging meeting ng Class S Heroes. Pero parating na daw si Zombie Man. Pero hindi pa nito nakontak sina Genos Bang at King. Sinabi ni Child Emperor na alam nitong nakatira si Genos sa Ghost Town kung saan din nila alam nakabase ang hideout ng Monster Association. Kaya nasabi niyang kapag isa sa kanila ang Tridor ay mabibisto lang ang kanilang operation at pwede pa silang mamatay. Sinabi ng bata na bago lang na classes hero si Genos at hindi pa nila ito gaanong mapagkakatiwalaan. Sinabi naman ni Sekingal na kung may duda si Child Emperor kay Genos ay mas magandang kausapin niya ito ng direkta. Pero sinabi ng bata na huwag nilang sasabihin kay Genos ang tungkol sa misyon ng Class S Heroes na kanilang niluluto. Dahil rescue mission daw iyon ay pumayag naman si Sekingal na tanggalin si Genos sa team. Sinabi pa ni Child Emperor na dahil hindi din pinatay ni Bang ang dating student na si Garou ay posibleng may awa pa rin siya dito. Tapos naging allied na si Garou anti-hero at ng Monster Association kaya huwag din itong isama. Pumayag ulit si Sekingal pero isasama pa rin nila si King. At ayos din ito kay Child Emperor na umalis. Sinabi ni Sekingal ang balak sa isa pang boss ng Heroes Association. Dahil hindi makakasama sina Genos at Bang ay papalitan nila ng mas mahinang heroes ang mga ito para masuportahan ang mga Class S heroes. Nagagalit ang boss dahil baka mamatay daw ang mga Class A to C na heroes sa operation na iyon.
Pero sinabi ni Sekingal na mas maganda na iyon kaysa walang plano. At alam din daw ng mga heroes ito na pwede silang mamatay dahil sa pagiging hero. Nakompute na daw ni Sekingal na kung papasok ang mga hero sa monster territory ay hindi lahat ay makakalabas ng buhay. Kaya nagugulat ang matanda na nasabing kapag maraming mga hero ang namatay ay mas lalong magkakaproblema sila sa hinaharap. Sinabi ni Sekingal na naiintindihan ng boss. Pero huwag nilang kalimutan ang prophecy ng namatay na propeta nila noon na mawawasak ang mundo. Kapag hindi nila natalo ang mga monster ay posibleng ito ang sisira ng mundo. Kritikal ang kanilang sitwasyon na kailangan nilang gawan ng paraan kaya sinabi pa ni Sekingal na huwag sasabihin ng boss Kinabang at Genos ang gagawin nilang rescue mission. Kaya nakasimangot na lang ang matanda. Samantala ay masarap ang titig ng mga bida sa naluluto na hotpot ni Saitama. At ang sarap-sarap ng itsura nito habang nagboboil. Nang pwede na ay sabay-sabay na kumuha ang mga heroes kaya tumilapon ang pagkain ni Saitama sa ere. Gamit ang power ay kinuha ni Blizzard ang isang piraso ng karne. Pero inagaw ito ni Genos na galit sa babae. Sinabi ni Bang habang inuubos ang tofu sa ere na huwag nilang pag-awayan ang pagkain. Kaya nagreklamo ang kapatid nito. Nagtanong ang bida kung ayos lang ba nakainin nila ang hotpot na para sana sa kanya. At feeling naman si Blizzard na pinapaalis si Bang at ng kasama nitong Poltak. Pero inaya ang mga ito na sumali sa kanyang Blizzard group na mas kinainis ni Genos. Pero agad inawat ni Saitama si Genos na huwag mang sira ng gamit doon. Sinabi ni Casino na hindi naman daw ganun madaling magalit si Genos. Kaya naging kalmado naman ang cyborg. Pero inakala ni Casino na kaibigan niya si Blizzard dahil iisang organisasyon naman ang pinagtatrabahuan nila. Pero hindi daw sagot ni Genos kaya napasimangot ang babae. Pinuri ni Blizzard ang matanda na magaling ito sa paggawa ng malalakas na armas para kay Genos. Baka gusto daw nitong sumali sa grupo niya. Kaya muling nainis si Genos na sinabing magbigay galang ang babae kay Casino. Nagtanong si Bang kay Saitama kung paano ba maging tagumpay sa pag-aalaga ng disciple na tulad niya. Dahil malakas naman daw si Bang pero bakit bagsak ang dojo niya? Pero bago pa magsalita si Saitama ay inawat na siya ni Genos na sinabing huwag magtanong ng mahaba ang sagot. Saka pa ito istrikto sa hapagkainan na inaawat ang mga kasama na kumakain. Pero inawat siya ni Saitama at sinabing magpahinga na ito. Sinabi ni Saitama na mahirap daw mag-relax dahil marami sila doon. Tapos nakita nito si King na wala pa ring malay dahil sa pag-aagawan nila ng pagkain. Kawawa naman yung pinakamahina sa kanila. Ipinakita naman si Garou na naglakad at nagpunta ng isang secret passage patungo sa isang kuwebang pasukan ng Monster Association base. Na-detect siya ni Gyoro pero hindi nakilala. Naisip niyang baka scout ito ng Hero Association at malapit na talaga ang laban nila. Kaya agad niyang inutusan ng mga halimaw na tauhan para salubungin ang dumating. Kung halimaw daw ito ay dalhin doon. Pero kung hindi ay bahala na sila sa gagawin. Kinabukasan ay ginising ni Kalbo si King. Ipinaliwanag ni Saitama na siya lang ang nakitulog doon dahil pagkatapos makakain ng iba ay pinaalis din niya ang mga ito. Bago umalis ay inutusan ni Saitama si King na dalhin ang basura. Kaya dala-dala nga ito ni King sa paglabas. Feeling ni King na nakapahinga siya dahil masarap ang tulog niya kagabi. Saka nakita ang paligid na hindi crowded pero wala namang halimaw. Dahil daw siguro sa presensya ni Saitama na nakatira doon. Pero naiisip pa rin niyang baka may mga halimaw sa ilalim ng lupa. Nakita siya ng isang lalaki na lumabas sa monster-infested area. Pero tinakbuhan niya ito at itinapon ng basura. Saka din agad na umuwi at masaya naman siyang sinalubong ng mga agents na naghahanap ng Class S hero. Kaya naging parang macho ulit ang pagsagot ni King para daw tunog malakas. At mas napahanga ang mga uto-uto nang sinabi niyang natulog siya sa monster-infested area na District Z. At inakala ng mga ito na karne ng halimaw ang mantsa sa damit niya na dahil pala sa pakikipag-agawan niya sa hotpot ni Saitama. Sa base ng mga heroes ay natatakot si Narinki dahil wala na ang update ng ipinadala niyang elite group. Ito daw ang mga malalakas na tao at special ang kanilang suit. Pero kung natalo ang mga ito ay posibleng matatalo din ang mga heroes na ipapadala nila doon. Sinabi niya ito kay Sekingal habang kita ang takot sa mukha niya dahil feeling niya ay mamamatay sila. Pero ipinangako ni Sekingal na gagawin ng mga hero ang makakaya para mailigtas nila ang kanyang anak. Sinabi ng politician na Class S si Metalbat pero natalo pa rin at alanganin siyang may pag-asa pa sila. Ngunit nagmakaawa din naman ito kay Sekingal na iligtas nila ang kanyang anak. Sinabi ng tatay na magbibigay ng malaking halaga ng pera para lang mailigtas ng Hero Association ang kanyang anak. Pero nagsalita ang dumating na sinabing hindi na kailangan dahil ang mga mahihina lang ang kayang mabili ng pera.
Sinabi din ng isa na walang silbi ang mga nababayaran dahil tatakbo ang mga ito sa laban. Sinabi ni Tornado na lakas ang kailangan para doon. At sinabi naman ni Atomic Samurai na kaligtasan ng bata ang mahalaga kaya kailangan nilang mag-teamwork. Gusto din naman daw ito ni Zombie Man. Sinabi ni Puri Puri na yung puri ng mga boys niya ay ililigtas kasama ang anak ng politician. Sinabi ni Child Emperor na alam na nito ang kinaroroonan ng hideout at hinihintay na lang nila si King at ng iba pa. Saka nag-post ang mga heroes na kasama sa rescue mission at ipinangako na kung hindi kasama si Nar Inky sa nagkurakot sa flood control project ay ililigtas nila ang kanyang anak. Kaya naman umalis si Nar Inky na matutulog na muna. Nagmeeting ang mga Class S heroes at ipinaliwanag ni Child Emperor ang plano. Sinabing maghiwa-hiwalay sila para hindi sila ma-ambush. Binigyan din sila ng tracker para malaman ang lokasyon ng bawat isa. Priority nila ang pagligtas sa anak ng politician. Saka din gagawing lookout ang mga backup heroes para sa mga tatakas na halimaw sa ibabaw. Sinabi ni Sekingal na tinawag na nito ang mga hero na kayang pumatay ng mas mahinang mga halimaw. Kaya napatanong si Tornado kung tinawag din ang kapatid niyang si Blizzard. At sinabing kapag inilagay ni Sekingal ang kapatid nito sa peligro ay mananagot siya. Kaya sinabi ni Sekingal na magpapadala ng message kay Blizzard na cancel siya. Sa base ng mga halimaw ay muling binisita ni King Reaper ang dalawang bata sa selda. Saka sinabi nitong ilalabas na niya si Tareo kaya takot naman si Tareo. Inakala ni Waganma na pinapalaya na si Tareo. Pero sinabi ni King Reaper na dadalhin niya si Tareo sa kanyang kwarto para makipaglaro. Saka pa siya tinulak ni Waganma. Kaya mas natakot ang kawawang Tareo. Lalo na nang sinabi ni King Reaper na si Waganma lang ang gustong iligtas ng Hero Association at walang nakakakilala kay Tareo. Naglakad naman ang ilang mga halimaw patungo sa tunnel kung saan naroon ang bangkay ng mga halimaw na inutusan ni Gyoro kagabi para tignan ang dumating na intruder. Dahil sa brutal na pagkamatay ng mga halimaw ay inakala nilang kapwa halimaw din ang pumatay sa mga ito na ayaw ang Monster Association. Katulad ni King Reaper na hindi nakokontrol. Problema daw ito kung sakali pero sinabi ng mga ito na kailangan nilang mahunting agad kung sino man ang salarin. Saka din sila naglakad. Samantala ay kawawa si Tareo na humihingi ng tulong samantalang tinutukan siya ni King Reaper ng espada. Nagtanong si Tareo kung bakit ito ginagawa ni King Reaper. At sagot ng psychopath na dahil halimaw siya. At ang totoo ay wala siyang paki sa mundo kahit pasakupin ng mga halimaw. Dahil pagpatay lang ang alam niyang kasiyahan. Sumigaw si Tareo at kasabay na sinira ni Garo ang pader na inatake ang nagulat na King Reaper. Sinira nito ang espada ni King Reaper gamit lang ng isang kamay. Saka pa sinuntok ang ulo ni King Reaper na nahiwalay sa katawan. At saka din kaagad na pinaghahati-hati ang halimaw na natigok. Extra lang pala iyon. Kaya nagulat si Tareo na tinawag ni Garo para umalis na sila doon. Kinarni nga ni Garo ang pangit na Reaper. At sinabi kay Tareo na kung mahuhuli siya ulit ay bahala na siya. Sinabi ni Garo na halimaw daw kasi siya kaya alam niyang naroon lang si Tareo. Lumabas ang dalawang extra na halimaw na sinabing papatayin si Garo. Pero sila pala ang kinatay ng Hero Hunter. Tapos na shock pa rin ang kawawang bata. Baka maging future villain iyan kapag ganyan. Sinabi ni Garo na tapos na daw niyang maghigante. Kaya kung gustong makisabay ng bata ay aalis na siya. Kaya listo naman si Tareo na sumama. Tumatakbo sila pero sinabi ni Tareo na dahil nasaktan ang lalaki ay mas mabuting magtago at magpahinga sila. Pero sumagot ang lalaki na mahahanap sila ng mga halimaw. Baka ma-ambush daw sila ng mga halimaw. Sinabi ni Tareo na may isa pang hostage. Kaya natigil sila at naiyak pa daw si Tareo. Pero wala daw paki ang lalaki. May lumabas na dambuhalang halimaw kaya napalingon si Tareo. Saka sinabi ni Garo na magtago ang bata sa likod niya. Na ginawa naman ng natatakot na bata. Feeling daw ni Garo na natatakot ang katawan niya kaya ayaw niyang labanan ng halimaw na iyon doon. Kaya tahimik silang naglakad na umatras para hindi ma-provoke ang aso. Nakita nilang hindi naman na sumunod ang halimaw sa kanila kaya tumalikod sila para maglakad palayo. Ngunit naroon na pala ang tatlong halimaw na naghihintay at naghahanap kay Garo kanina. Minaliit na mga ito ang tao na nagdaldal pa. Pero sinuntok lang ni Garo ang unang Mask Rider na nabutas ang mukha. Sinangga naman niya ang Muay Thai na daga sabay sira sa kamay nito. Kaya napawaw si Tareo dahil malakas si Garo. Pero inayos ng maskuladong daga ang kamay para lumaban ulit. Sinabi ni Garo na sanay na siyang makipaglaban na sabay-sabay ang kalaban. Pero mga Treat Dragon level daw ang mga halimaw. Kaya sinabi din niyang pati siya. Ngunit wala pa daw siya sa ganong level. Sinabi ng pangtatlong halimaw na hindi pa nanalo si Garo. Saka din umatake ito ng parang trumpo.
Pero sinipa lang siya ni Garo patapon. Sa kanila narinig ang na-horror na sigaw ng extra dahil kinain na pala ito ng malaking kakaibang aso kanina at may itinapon pang buto. Kaya natakot si Tareo. Dahil naistorbo si Pochi aso ay nagalit itong nagpalabas ng light beam. Kaya nabahala ang mga naglalaban. Agad na hinila at buhat ni Garo si Tareo na tinatakbuhan ang malaking beam, habang nataman na ang dalawang walang kwentang monsters. Samantala ay nakaramdam ng lindol si Kalbo sa bahay nito pero wala siyang pakinamasarap pa rin ang pagbabasa ng paborito mo ding binabasa. Nagwala si Pochi na sinira ang lugar na gumuho at nag-usok-usok pa. Nakaligtas naman ang dalawang tao na lumabas sa isang malaking tipak ng lupa. Nakita ni Garo ang lakas ng monster at napatanong kung gaano kalakas ang Monster Association. Saka agad nitong inutusan si Tareo na umalis na doon. Sinabi ng bata na hindi niya kayang mag-survive mag-isa. Pero pinagalitan siya ni Garo na mamamatay silang pareho. Kaya tumakbo din ang umiiyak na Tareo. Binalak pa itong ma-laser ni Pochi. Pero umatake si Garo sa paa ng aso ng kanyang natutunan kay Bang. Kaya siya ang pinagbalingan ni Pochi. Patawa-tawa pa ang lalaki. Pero malaking energy ball ang ibinato sa kanya ng kalaban kaya siya nasunog na inisip na hindi pa siya tapos. Pero paghawi ng usok ay nakasurvive pa si Garo na nag-ilaw ang mata. Makailang beses pa siyang pinatamaan ni Pochi ng malalakas nitong energy zap. Pero nakaiwas-iwas pa rin si Garo na malitsyon. Nagpaikot-ikot ang destructive na aso habang nagpapatama ng apoy kaya talagang nawasak ang lugar. Hinanap ng aso si Garo pero nakalambitin naman na agad ang lalaki na parang sa likod ng jeep. Saka din nagpahulog si Garo at sinuntok ng malakas ang aso sa ulo sabay sabi ng maupo ka bantay. Pero kahit napakalakas ng suntok ni Garo ay baliwala ito kay Pochi at kinagat pa ang lalaki na ginawang parang mabahong medyas. At agad na nilitsyon gamit ng malakas na power. Ramdam pa rin ito ni Kalbo na wala lang. Nahulog si Garo sa opisina ni Gyoro at hindi na siya makagalaw. Sinabi ni Gyoro na masaya daw siya at nakitang buhay pa si Garo na ito pala yung intruder na hinahanap nila. Saka din ginamit ang psychic power at tinanggal ang mga bato. Nakita ito ni Garo na matapang na nagtanong kung bakit daw siya pinahunting ni Gyoro. Ngunit pinatigil siya ni Gyoro gamit ang power kaya hindi makagalaw ang Hero Hunter. Saka sinabing mag-usap muna sila saglit. Samantala ay lumabas naman na si Kalbo bilang hero. Sinabi ni Gyoro na kahit half monster na si Garo ay hindi pa rin niya matatalo si Pochi. Kaya tuturuan daw si Garo na maging pinakamalakas. Akala ni Garo kung telekinesis ang ituturo ng mata. Pero ang maging full monster pala. Kailangang mamatay ni Garo ng ilang beses para maging halimaw na tunay. Napakaraming beses na daw itong ginawa ni Gyoro sa mga tao pero marami ang namatay. Naging madali naman siyang gumawa ng maraming monsters gamit ang monster cell pero limitado ang lakas nila. Nag-experiment na ito ng ilang beses pero iisa lang ang pinaka-epektibo na maging malakas. Ito ay ang pagkamatay at pagkabuhay ng ilang beses. Marami mang naging failure experiment pero may nagtagumpay na isa at ito si Orochi na Monster King. Pero parang mas may potential daw si Garo. Saka lumapit sa tao at inaya si Garo na magsanib puwersa sila. Pero naiinis daw si Garo sa mga manipulator na tulad ni Gyoro. Kaya natatawa lang si Gyoro na sinabing malakas siya at mas malakas pa siya kaysa kina Tornado at Blizzard. Nakaka-adapt naman na si Garo sa power ni Gyoro na nakagalaw kaunti. Kaya agad na naglagay ng kabite ang halimaw sa paligid ng katawan ni Garo para paamuhin siya. Kaya mas nasaktan pa si Garo. Ngunit nainis ito na binasag ang mga bato gamit ang kamao. Sinabi nitong napagtanto na niyang hindi kayang pagsabayin ni Gyoro ang pag-atake ng sabay gamit ang telekinesis. Kaya wala daw ito sa level para sanayin si Garo. Saka sinabi pa ni Garo na oras na para maghunting siya. Sinabi ni Gyoro na parating na ang mga heroes at ayaw sayangin ang lakas para dito. Kaya tinawag niya si Orochi para tapusin si Garo. Biglang dinakat ni Orochi ang kinatatayuan ni Garo na nahuli. Saka pa nagbabay si Gyoro. Nag-adjust naman ang lawak ng kinaroroonan ni Orochi habang hawak si Garo. Samantala ay nagbabasa ng mangga si Saitama na naglalakad nang may makisilip na mga monsters na nagalit dahil pinalitan niya agad ang pahina. Pero sinuntok ni Kalbo ang isa at natakot ang dalawang natira. Tiniris ni Orochi si Garo na parang insekto kaya nahulog siyang basag ang buto. Pero napahanga si Gyoro dahil sa palaban ito. Bumangon pa rin si Garo na nagtumbling pa at nagasta na labanan ang Monster King. Naiwasan niya ang unang pag-atake ng sungay ni Orochi pero nahagip din siya ng pangalawa at naipako sa pader. Pero nagulat si Gyoro dahil bumangon ulit ang lalaki na parang walang nangyari. At sinabi pang nabutas na siya kanina pa kaya bale wala na iyon. Sabay-sabay na umatake ang sungay ni Orochi na iniwas-iwasan ni Garo at nagpatakbo-takbo ng mabilis sa gilid. Nasagasaan pa niya yung tambay na natigok.
Mas bumibilis daw siya pero walang mangyayari kung tatakbo lang si Garou. Kaya naisip niyang tirahin ang malaking panga ni Orochi na nilapitan. Pero paglapit niya ay naging bunganga itong bigla na binalak siyang masagpang. Nakaligtas si Garou na nagulat sa kalaban dahil naging marami itong ulo na parang Hydra. Saka pa nagpatama ng malalakas na laser beam ang mga ulo na kinasunog ng lugar. Hanep ang effects. Kahit malakas ang apoy sa paligid ay kitang-kita ni Gyoro na hindi nasasaktan si Garou sa ganong init. Samantalang ang lakas-lakas na ng pag-atake na iyon ni Orochi. Sinuntok ni Orochi si Garou sa likod kaya nawala ang mga apoy. Saka pa itinulak si Garou sa lupa na nadurog. Subalit muling tumayo si Garou na sinabing isa siyang henyo. At tingin daw sa kalaban nitong Monster King na hindi naman nakakatakot. Saka pa siya confident na sinabing bibigyan daw ng takot ang kalaban. Gagamitan daw niya ito ng teknik sabay posisyon ng fighting style. Pero nagulat siya dahil maging si Orochi pala ay isa ding henyo na ginaya ang galaw ni Garou. Sa isang tingin lang daw nito ay alam na ang teknik na iyon. Kaya napangisi si Garou na magsisisi si Orochi sa panggagaya. Buong bangis na umatake ni Garou. Pero mas maraming galamay si Orochi kaya siya ang natalo na naitanim sa pader. Pero makailang beses pala siyang nadurog sa pader. Masaya naman daw si Gyoro dahil gagamitin nito ang sakit sa pagkatalo ni Garou para ma-brainwash ito. Samantala ay napagtanto ni Saitama na sa ilalim ng lupa nang galing yung mga pagyanig kanina at binuksan ang manhole. Nagmeeting ang mga Class S heroes sa pamumuno ni Child Emperor at ayon sa calculation niya ay aabot sa 60 na monsters ang kailangan na patayin ng bawat isa sa kanila. Wala daw problema sa mga low-level monster pero mahihirapan sila sa mga malalakas na level. Sinabi ni Puri na hindi lahat ay malakas pero may ilan lang na malakas at isa na siya sa muntik ma-deadball noon. Nagtanong si Zombie kung patay na ba talaga si Drive Knight kaya sumagot si Child Emperor na ito ang unang nagpunta ng CTZ pero wala nang balita sa kanya simula noon. Kaya inisip na nilang tigok na ito. Sinabi naman ni Darkshine na dahil Android ito ay pwede sigurong mabawi pa nila ang CPU. Kaya sinabi ni Zombie Man na mag-ingat sila dahil pwede silang mamatay. Pero mayabang si Tornado na malakas daw siya. Saka sinabi ni Flash na huwag silang makipag-negotiate sa mga monster at patayin sila kagad. Sinabi ni Puri na iwan sa kanya yung mga lalaking naging monsters kung sakaling gusto nilang magbago at babaklain niya ang mga ito gamit ng kanyang angel hug. Sinabi ni na Flash at Zombie na iwasan nilang labanan ng boss na Orochi at Gyoro. Pero mayabang ulit ang maliit na babae na siya ang tatapos sa kanila. Kaya ipinaalala ni Zombie Man na rescue mission ang gagawin nila at bonus lang ang monster killing kaya huwag sisirain ni Tornado ang buong monster hideout. Natigil sila sa usapan nang biglang pumasok si Sweet Mask na nagtanong kung bakit hindi siya kasama. Kaya sinabi ni Child Emperor na dahil meeting iyon ng Class S heroes. Saka ipinaliwanag ng bata na naka-assign si Sweet Mask sa labas para patayin ang mga tatakas na halimaw. Kaso ay ayaw ito ng demanding na Class A kaya sinabi ni Child Emperor na mahalaga ang role na gagampanan niya. Nagreklamo si Mask na gusto daw ang lead role na tulad ng Class S pero sinabi ni Zombie Man na kung gusto ni Mask ng credit ay kunin na ang sa kanya. Pero sa ngayon ay kailangan nilang maging team para manalo sa mga kalaban na monsters. Subalit mayabang si Mask na inakusahan pa si Zombie Man na baka monster ito kaya hindi namamatay. Saka nakakaduda daw ang pagkatao at pagkakakuha nito ng rank S status dahil sa kanyang combat ability na malakas. Pero pinigilan na sila ni Darkshine para hindi pa maglaban. Sinabi din ni Tornado na magpunta na lang si Sweet Mask sa mga fans nito at kumanta dahil isa naman siyang idol. Saka sinabi ng galit na babae na pangit naman ito kaya paano siya naging sikat na idol. Pero gumanti ng banat si Mask na mga classes heroes sila na may kumokontrol. Ngunit kung wala siguro ay mga malalakas lang silang fighters na barbarian mag-isip. Kaya mas maganda na siya ang magiging leader ng mga ito. Sa isip ni Puri ay pogi si Mask pero delikado. Samantalang sumagot si Flash na puwersahin sila ni Mask para masubukan sila. Kaya sumagot din ang nagseryoso na Mask na kaya ito. Dahil dito ay nagkainitan sina Mask at Flash. Natigil lang sila nang pumasok si King na malakas ang tibok ng puso na inakala nilang King Engine. Nagtanong si Mask kung bakit siya late at mabaho. Kaya sa isip ni King ay ayaw kay Mask. Pero sinabi niyang hindi kasi siya nakauwi para magpalit ng damit. Sasabihin sana niya ang nangyari pero naunang nagkwento ang mga nangsundo sa kanya na lumaban kasi sa mga halimaw si King sa City Z nang walang tigil at walang tulog. Kaya napabilib naman ang mga Class S heroes, kasama na rin si Sweet Mask na nagpabigay din na aalis na. Pero sinabi kay Child Emperor na kasama pa rin sa mga aatake. Sinabi ni Child Emperor kay King na huwag siyang lumaban ng mag-isa lang dahil baka matulad siya kay Drive Knight na hindi nakabalik. Kaya napao na lang si King. Sinabi ni Sekingar kay Sitch na sasama siya sa battleground dahil siya ang pinakautak ng pagkakabuo ng misyon na iyon. Kaya humanga naman ang mas matanda na inakalang promotion lang ang gusto ni Sekingar. Pero kasama na rin daw iyon sa gusto ni Sekingar dahil siguradong mapopromote siya pag natalo nila ang Monster Association.
Pinuntahan nila ang mga Class A at Class B heroes na naroon na magiging backup ng mga Class S heroes. Sinabihan nila ang mga ito na ang trabaho ay hihintayin ng mga lalabas na hostage ng monsters at sasamahan sila sa safety. Nagdemand ang mga mas weak na heroes ng promotion pagkatapos ng misyon nilang iyon dahil buwis buhay sila sa gagawin na hindi alam kung anong mangyayari. Napinayagan naman ni Sekingar. Isang assistant ang dumating at may ibinulong kay Siege. Kaya pinuntahan ni Siege ang mga dumating na sinabang at bomb na nasa isang kwarto. Sinabi agad ng matanda na nasira ang com device nito. Sa isip ni Siege ay secret lang nila ni Sekingar ang misyon ng ibang Class S heroes. Saka nagtanong kay Bang kung bakit hindi nito pinatay si Garo na hero hunter noong maglaban sila at kung may monster bang nakialam talaga sa kanilang laban. Dahil dito ay sinabi ni Bang na wala yatang tiwala si Siege sa kanya. Para wala nang matagal na usapan ay sinabi na lang ni Siege na uutusan ng mga staff na bigyan si Bang ng bagong transmitter sa din lumabas ng pinto. Biglang pumasok naman si King na balak magtago. Pero nagulat siya dahil naroon pala si Bang na nagtanong kung anong ginagawa ni King. Nasabi ni King na may emergency meeting ang mga classes kaya napatanong si Bang kung bakit hindi siya sinabihan. Samantala sa kabilang kwarto ay naghihintay si Child Emperor kay King. Nagkwento si King ng misyon ng mga classes heroes na pagpunta sa monster hideout para iligtas ang ilang hostage. At ang mga heroes ay may kanya-kanyang papasukin na entrance. Sinabi ni King sa dalawang kaharap na maganda siguro kung samahan siya at tawagin din nila sina Saitama at Genos para sama-samang pasukin ang entry point na assignment niya. At dahil nabalitaan ni Bang na kasama ng mga monster si Garo ay pumayag sila. Kaya umalis na si King na feeling na bunutan ng tinik dahil umayon sa kanya ang pagkakataon. Saka din sumali si King sa iba pang mga Class S heroes na hindi na kinakabahan kaya inakala ni Atomic Samurai na nag-focus ito. Habang naglalakad si Big Boobs ay iniisip niyang kaya siya hindi tinawag sa misyon ng mga heroes dahil pinagbawalan siya ni Tornado. Pero para sa kanya ay mayroon pa silang hindi natapos na business ni Does dahil sa pagkontrol nito ng kanyang dati na team. Kaya nais niyang maghiganti dito. Samantalang naglalakad din si Genos na patungo sa apartment ni Saitama. Katatapos lang siyang ma-upgrade ni Kuseno sa katawan na mas malakas ang firepower pero limitado ang endurance. Kapag nagtagal siya sa paggamit ng power higit sa 10 segundo ay sasabog ang katawan niya. Nagkasabayan sila ni Blizzard sa harapan ng complex na tinitirhan ni Saitama at hindi sila bati. Pero pareho silang pumasok sa apartment ni Kalbo at hinanap ang bida. Pero walang tao sa loob kaya nagtaka ang dalawa pero nakita nilang wala ang hero outfit ni Saitama. Saka din dumating si Bang at Bam na hanap din si Kalbo. Sinabi nilang papasukin na nila ang hideout ng mga monsters na kinagulat ni Genos. Pero gusto din itong sumama. Kalaunan pa ay nakarating din si King na nakatakas sa mga Class S. Muli siyang nagsalita na parang malakas. Ngunit napapiyok ang loko nang sabihin ng kaharap na wala si Saitama. Kaya muling tumibok ang kanyang King Engine. Sinabi ng nagpabida na Class B hero na pupunta sila bilang Blizzard Bunch na kanyang grupo. Pero walang paki ang mga mas malakas na heroes na nagmeeting. Sinabi ni Genos na kapag hihintayin pa nila si Saitama ay madedelay ang misyon ng Class S heroes kaya magpapaiwan siya at hihintayin ng Master. Pero mauna na ang iba at saka na lang sila susunod. Pumayag naman agad si Bang at Tornado na kaagad lalabas ng pinto. Samantalang takot na takot si King dahil wala si Saitama na tanging nakakaalam ng sekreto niyang isa siyang normal na tao. Nagtungo ang mga Class S heroes sa City Z. Tapos hinanap ni Child Emperor si King na sinabi ng isang kasama na nagpaalam na aalis muna. Kaya naisip nilang solo flight ang hilig ni King. Nakita nila ang paglabas ng mga halimaw mula sa ilalim ng lupa at ang paglapag ng isang lumipad na basura mula sa ere. Pero kaagad itong napansin ni Tornado. Sinabi ng kalabang psychic na si Evil Eye na kakaunti naman ang ipinadala ng Hero Association para kanilang labanan. Saka din kaagad na ginamit ang psychic power at pinaglindol ang buong lugar na ikinatakot ng mga mas mahinang heroes. Lalo na nang palutangin nito ang mga gusaling nasa paligid. Nasa katawan daw ni Evil Eye ang mga mata ng mga halimaw na pinatay ng mga heroes kaya naging mas malakas siya dahil sa galit na taglay ng mga ito. Saka buong lakas na itinapon ng gusali para mapitpit ang mga heroes. Pero sa isang kaway lang ni Tornado ay nababasag ang gusali na itinapon ni Evil Eye. Kaya natigilan ng kalaban. Nagsaya naman ang mga heroes pero loko si Tornado na hinayaan silang mahulugan ng mga bato. Nagreklamo si Sekingar na iligtas sila ni Tornado pero sinabi ng babae na bahala sila sa mga sarili dahil mga hero naman sila. Kaya si Puri-Puri ang nagligtas kay Sekingar. Samantalang itinapon naman ni Darkshine ang iba at siya ang nagpaulan sa mga bato pero hindi siya nasasaktan. Kaya napahanga ang mga mas mahina na heroes. Sinabi ni Tornado sa mga mas mahina na kung hindi nila kayang lumaban ay umalis na lang sila dahil nagiging sagabal sila sa misyon. Nakaagad namang sinang ayunan ni Sweetmas na hawak ang malaking bato sa isang kamay lang. Saka sinabing huwag silang maging pabigat kundi ay dapat gawin ang trabaho na maging support ng mga Class S heroes. Saka pa sinabing kung hero ang mga kasama ay dapat nilang ipakita ang kayang gawin. Sa Psychic World ay kita ni Tornado ang lakas ni Evil Eye at sinabing kahit nag-combine ng lakas nila ng iba pang mga halimaw ay hindi ito sapat para labanan siya. Sinabi ni Evil Eye na alam na psychic din ng kapatid ni Tornado na si Blizzard at isasama ang mga mata ng magkapatid sa mga mata na nasa katawan sa Baytawa.
Kaya nagalit si Tornado na inilabas ang lakas na ramdam ng iba. Saka din sila lumipad sa ere ni Evil Eye at nagpalakasan ng power. Kaya alam ng mga Class S na malayo ang agwat nila. Naunang umatake ang mga monsters na kaagad binato ng bola ng isang Class A na payaso. Saka din gamit ang mga kutsilyo ay ginawang mga karne ang iba pang mga halimaw. Ito si Twin Tails na nasa scope na pala ng isang sniper monster. Kinalabit ng sniper monster ang baril pero sa ere ay natama ng bala nito ng isa pang bala at siya ang na-headshot. Mula pala ito sa sniper din na si One-Shotter. Isa namang monster ang nahuli ng Vine Plant. Power pala ito ni Green na hinuli ang iba pa. Kapartner nito sa laban si Crescent na pinaghahati ang mga kalaban. Nagpapogi naman si Narcissistic na idol si Sweet Mask. Nais siyang suntukin ng isang Incredible Hulk na pangit pero ito ang biglang pinagsusuntok niya. Tinuhad ang isang halimaw at saka pinukpok ng hollow block ang isa pa. Saka ulit nagpapogi, kaya napansin naman siya ni Sweet Mask na sinabing pwede na itong ma-interview sa show ni Boy Abunda. Tigok ang iba pang halimaw sa clone ni Feather. At sa shuriken ng ninja na si Shadow Ring, binalak siyang mapalako ng isang halimaw pero ito ang pinugutan niya ng ulo. At dahil ninja ay hindi siya nakaligtas sa mata ng mas ninja na si Flashy Flash na nagtanong kung saan siya nag-aral. Pero sinabi ni Shadow Ring na masyadong malayo ang level ni Flash sa kanya. At alam ito ni Flash nang marinig na babae ang kausap. Saka din ipinakita pa ang ibang mga Class A heroes na pinagpapatay ang mga halimaw na mas mahina sa kanila. Ilang mga monsters ang balak saktan si Sekingal kaya si Poison ang kamalmat sa isa sa mga ito. Kaya natigok ang monster na nagbula ang bunganga. Umatake naman ang gold medalist na si Mizuki-chan at tinuhag ng stick ang isang pangit. Saka tumalon gamit ang pole kaya napanganga ang mga monster dahil sa gold medalist na nakita sa ere. Pero tinapunan sila ng stick at na barbecue. Saka pinaikot-ikot ni Mizuki at tinapon. Binangga siya ng mga pakwan na may ngipin, pero ang mga ito ang hinuli niya at ginamitan ng paglock. Pero pinagsisipa siya ng iba pang mga monster na nasa paligid. Buti na lang at tinulungan siya ni Darkshine na ginawang lamok yung mga monsters. Kaya nagawa ulit ni Gold Medalist na madurog ang dalawang mga pakwan na may ngipin, kaya nabasa ang legs niya. Gold Medalist ka talaga. Nahihirapan si Gearspur sa paggamit ng psychic power pero buti na lang at tinulungan siya ng mga dumating na samurai. Sinabi ng mga Class S na napakadali naman nilang pinatay ang mga monsters na naroon. Kaya sa isip ni Flash ay parang may mali. May mas maraming mga monster na dumating at kasama doon si Rhino the Wrestler. Mayabang si Needle Star na sinabing pagpapraktisan ito ng kanyang bagong teknik. Umatake ang hero ng Star Technique nito pero siya ang itinapon ni Rhino na pinaikot sa ere. Kasunod na umatake si Mizuki na sinalo ang dulo ng armas ni Needle Star at ginawang shotput pabato kay Rhino. Pero walang epekto na tumalbog ito pabalik at nasaktan sana ang babae kung di lang hinila ni Needle Star ang armas. Pinagbabaril ni One-Shotter ang sungay ni Rhino, pero matigas ang Rhino. Sinabi ni Rhino na nag-training siya araw-araw para maging pinakamalakas. Saka kaagad na umatake, pero si Eren ang sumangga sa sungay nito. Sinamantala ito ng mga mas mahinang heroes para umatake pero lahat sila ay pinagbubugbog lang ni Rhino kaya naitapon lahat. Hindi naman tumigil si Eren na pinagtatagpas ng armas ang sungay ni Rhino pero walang epekto. Kaya lumapit si Atomic Samurai na sinabing siya na ang bahala sa nag-aalborotong hayop. Sinuksok lang niya pabalik ang espada. Saka sinabi sa mga kasama na tapos na sila doon. Nagtanong si Rhino kung anong ginagawa nito at bakit tumalikod. Pero naramdaman din ng Monster Rhino ang pag-crack ng sungay nito. Naalala niya ang sinabi ni Gyoro Gyoro na threat level demon na siya at kayang talunin ng mga Class S demon. Pero wala na siyang nagawa nang maging sisig na siya dahil sa paghati sa kanya ni Atomic Samurai. At kitang-kita din ito ni Gyoro Gyoro na nanunood. Naisip ng mga monsters na umatake ng sabay-sabay kay Atomic Samurai. Pero ginamit lang ng samurai ang toothpick nito at pinaghahati ang isang monster. Grabe naman ito dahil toothpick ang pananghati-hati sa monster. Saka din ginamit ni Atomic Samurai ang espada at ginawang tae yung mga monsters. Natakot ang iba pang ayaw maging tae, subalit pinagpapatay na sila ni Flash sa isang iglap. At hindi ito masundan sa bilis ni Shadow Ring. Nais ng mga monsters na patayin ang pinakamahina na gustong ipagtanggol ng Gold Medalist. Pero si Darkshine ang nag-shield sa kanila na sinabing mag-rest muna ang muscle ng babae. Saka din pinagbabangga ang mga natigok na monsters. Sinuntok ng isang malaking monster si Puri-Puri sa mukha. Pero ito ang ginantihan niya ng kanyang combo na suntok at nagkalasog-lasog ang kalaban. Saka siya nagpapogi sa mga lalaki. Pero paglingon niya ay nagtakbuhan na ang mga ito. Nahulog ang psychic na monster na parang binalot na basura ni Tornado. Pero sinundan pa rin ito ng babae na OP at ginamitan ng power ang monster na tuluyang naglaho. Pinatay naman ni Child Emperor ang spy na mata. Pero para kay Gyoro Gyoro ay marami na siyang nakita. Saka din niya pinatawag ang mga mas malakas nitong monsters para sa plano. Balik sa mga hero ay sinabi ni Sekingal na priority ang pagligtas sa hostage. Nahihirapan si Mizuki sa pagtulak kay Pig God dahil hindi kasya sa daan. Kaya pinag-slice ni Atomic Samurai ang lagusan at pasok ang matabang baboy. Sa Monster Headquarter ay nagtanong si Gyoro Gyoro kung bakit bumalik ang ilang mas mahinang mga monster. Sinabi ng mga ito na tatakot silang mamatay.
Kaya nagalit si Gyoro na ikinulong sila sa cube saka inipit at ginawang karne. Saka din ipinakain kay Orochi na naghihintay lang sa gilid. Saka din inutusan ng iba pa na bumalik at mag-spy sa mga kalaban. Samantala ay nakapasok naman na sa kanya-kanyang entry point ang mga Class S heroes patungo sa base ng mga monsters. Habang naglalakad si Flash ay ilang mga monsters ang mayabang na nagsalitang hinihintay daw ito. Pero pagdaan lang ni Flash ay naslice na agad ang mga monsters na natigok. Akala niya kung tapos na pero pumalakpak daw ang dalawang mabilis na ninja na sina Hellfire at Wind. Umatake si Flash pero nakailag ang dalawa. Nagsimula silang maglaban ng mabibilis na galawan at nakakasabay ang dalawang ninja demon sa bilis ni Flash. Sumipa si Hellfire na kaagad iniwasan ni Flash na hindi nakatakbo dahil nagkalat ng metal na sapot si Wind. Umatake pa si Flash na sinangga ng dalawang ninja pero nagulat silang makita na pinaghahati ni Flash ang pader. Saka din sila nagpunta sa pinagsasanayan ng dalawang demon ninja sa ilalim na malawak. Pinuri ni Flash ang training spot ni na Wind at Hellfire. Kaya nagyabang ang dalawang ninja na pinwersa daw nilang kinuha ito sa mga monsters. Galing lang daw silang lahat sa iisang village kung saan din natuto ng pagiging ninja si Flash. Muling naglaban ang tatlong ninja sa ere gamit ng kani-kanilang bilis at espada. Naglaban din sila sa ibabaw ng tubig na hindi nalulunod. Nagtanong si Flash sa dalawa kung sino ang employer ng mga ito para pagkatapos nitong patayin ang Monster Association ay isusunod ang boss. May mga sinabing mga pangalan ng dalawang ninja na kalaban. Pero pinagpapatay na daw silang lahat ni Flash. Saka din umatake si Wind ng armas nito pero madali pa rin itong sinangga ni Flash. Nagpaikot-ikot si Wind at Hellfire sabay atake ngunit talo silang pareho. Saka sinabi pa ni Flash na ilabas na ng dalawa ang tinatago nilang pagiging halimaw dulot ng monster cells. Kaya naging monsters nga ang dalawa para ipakita ang tunay na lakas. Mabilis na sabay umatake sina Wind at Hellfire kaya napapa-atras si Flash sa pagdepensa. Pero nagawa pa nitong mapigilan ang pag-atake ng apoy sa likod niya. Kaya napahanga ang dalawang kalaban. Bumawi naman si Flash ng pagtusok ng espada nito at nagawa niyang masira ang espada ni Hellfire. Saka sinabi ni Flash na alam na nito ang galawan ng dalawang monsters dahil siya ang pinakamatindi kung magsanay sa Ninja Village noon. Dahil wala nang choice ang dalawang monsters ay nag-full monster mode na daw sila at hindi na ninja. Para lang sa goal na matalo si Flash. Saka din sila nag-ilaw at isang kisap mata na parehong umatake kay Flash na napa-atras-atras pero nakakaiwas pa rin sa mga pag-atake ng dalawa. Nagawa mang maitapon at masaktan si Flash ng dalawang monster ninja. Ngunit nang si Flash na ang gumamit ng flashy kick nito ay bagbog ang mukha ng dalawa. Saka pag ginamit ni Flash ang espada nito at mabilis na ini-slice ng sabay ang katawan ng dalawang ninja monsters na natigok. Sinabi ni Flash na naghintay lang daw siya ng pagkakataon para parehong ma-slice ang dalawa para hindi sila makatakas at wala siyang problemahin kalaunan. Naiintindihan daw ng dalawa na mga assassin sila kaya alam nilang walang makakaalala sa kanila sa kanilang pagkamatay. Nagtanong pa ng pahabol si Hellfire kung saan sila nagkulang. Saka din nasira ang kinatatayuan nila na gumuho. Sinabi ni Flash na perpekto sana silang ninja kung nagsanay pa silang mabuti. Pero ang problema ni Flash ay nawawala ang kanyang locator. Habang naglalakad si Child Emperor ay isang monster pig ang lumabas mula sa likod niya dala ang cleaver. Pero mayroon palang backup si Child Emperor at pinagbabarilang tigok na monster. Pinuntahan niya ang lugar kung saan niya naramdaman ang signal ni Metal Knight bago ito naglaho. Nakita niyang wasak at nakarni ang parte ni Metal Knight. Napansin daw ni Child Emperor na may nagbalak mabuo si Metal Knight kaya naisip niyang delikado sila kung may ganun kagaling sa grupo ng Monster Association. Dahil na-stress ay naglalipop na muna si Child Emperor para mag-relax. Nakita niyang wasak na ang backup niyang octopus robot na sinira ni Sari Manok. Sinabi ng Manok na wala daw siyang awa at papatayin ang kahit sino kahit bata pa ito. Sinabi ng nagyabang na Phoenix na gagawin ng lahat para maging kasing lakas ni Orochi. Saka din kaagad na umatake ng token nito kay Child Emperor. Pero may naihanda ng shield si Child Emperor kaya napigilan ng Manok. Saka din inilabas ng bata ang mga pangkarne sa bag at pinagsasaksak si Sari Manok na natigok. May palakang tumalon-talon na pinuntahan ng kulungan saka agad tumalon sa bunganga ni Waganma, dahil face mask pala ito na ipinadala ni Child Emperor. Pagkatapos ay naramdaman ng mga monsters ang pagkapal ng usok. Saka din sila nalasan dahil poison gas pala ito na hatid ni Child Emperor. Lumabas ang nakamask at helmet na Child Emperor at tinawag si Waganma. Aalis na sana sila doon nang lumabas mula sa gilid ang tae na monster at umatake. Pero nakashield pa rin si Child Emperor gamit ng advanced technology. Sinubukan niyang ma-slice at madrill ang jelly na kalaban pero wala itong epekto sa katulad ng tae. Kaya huling binuhusan ni Child Emperor ang monster oil saka din ito sinindihan ng apoy kaya nasaktan si Jelly. Kalaunan pa ay humingi ng pagkain si Waganma kaya binigyan nga ito ni Child Emperor ng pangpalakas. Inutusan niyang magtago si Waganma sa likod dahil may naramdamang kalaban. Sumilip siya gamit ng toy car na tangke pero bigla itong sumabog. Saka din lumabas ang samurai robot na si Machine God. Kaagad na naglabas ng mga pangkulong si Child Emperor na hinuli si Machine God at kinoryente. Akala nila kung panalo na sila sa laban pero sinira lang ni Machine God ang gamit ni Child Emperor. Naglabas ng mga robot dog si Child Emperor. Saka din ito pinag-combine na naging werewolf robot para umatake.
Nainis si Machang God na inilabas ang sandata dahil hindi daw sila magka-level ng laruan ni Child Emperor. Pero nagpaputok si Child Emperor ng missile gun saka din sinamantala ang pagkakataon na tumakbo hila-hila si Waganma. Sa daan ay reklamo si Waganma dahil bakit hindi daw nilabanan ni Child Emperor si Machine God. Kaya ipinaliwanag ng hero na mas mahalaga ang buhay nilang dalawa. Nakita nila sa daan ang bangkay ni Sari Manok. Sinabi ni Waganma na mascot daw ito sa animal show na pinapanood. At ang karakter niya sa TV show ay namamatay araw-araw pero muling bumabalik sa next show na parang walang nangyari. Naisip ni Child Emperor na delikado kapag naging ganun ang katangian ng kalaban nilang monster. Tapos bigla nga na bumangon ang bangkay ni Phoenix Man pero nagbago ang hitsura nito. Kaagad nagpalabas ng malaking armas si Child Emperor at agad binarilang monster na dumpensa ng apoy. Kaya nagtago sila sa tech barrier ni Child Emperor. Iniwan ng hero si Waganma sa shield saka din nagpunta sa harap para labanan ng harapan si Phoenix gamit ang laser sword at mga gadget. Nakabawi si Phoenix na umatake ng big attack kaya nasaktan si Child Emperor na naitapon. Nagyabang naman si Phoenix na naging mas malakas na siya. Naiyak bigla si Child Emperor kaya pinatahan siya ni Phoenix. Sinabi ni Child Emperor na naiiyak siya dahil mahina pa lang ang kalaban nitong manok pero nahihirapan na siya dahil mahina siyang hero. Tumayo ulit si Child Emperor na mapipilitan daw gamitin ang ultimate weapon nito kagad. Tinawag niya ang mga parte ng armas na kailangan kaya lumindol at naitapon si manok. May robot machine pala si Child Emperor. Sinabi ng monster na alam na may kahinaan o limit ang paggamit ni Child Emperor ng robot nito dahil bakit ngayon lang daw inilabas ng hero. Habang hinahabol ni Child Emperor si manok ay naglabas ng flare ang monster pero walang epekto sa robot. Kahit mas malaki ang robot ni Child Emperor ay mas mabilis ang paggalaw ni Phoenix na mas bumilis pa. At para itong bala na apoy na pumaikot-ikot kay Child Emperor at nasaktan ang robot. May mga maliliit namang robot si Child Emperor na nagawang masaktan si Phoenix. Subalit naka-recover ulit si Phoenix na naging apoy pa. Saka din sumabog kaya nakabawi. Ngunit umatake ng blade si Child Emperor na hinawakan ni Phoenix. Nagmamadali si Child Emperor dahil limitado ang oras sa paggamit niya ng robot. At alam din ito ni Phoenix dahil marunong itong magbasa ng sitwasyon. Sinira ng kalaban ang blade saka din nagpalabas ng mga fire missiles at tinamaan si Waganma na kinabahala ni Child Emperor. Saka pa iniwas-iwasan ni Phoenix ang mga bala ng hero. Pero nahuli siya ni Child Emperor gamit ang electromagnetic field attack. Akala ng bata kung talo na si Manok, pero buong lakas na pinigilan ni Phoenix ang mabigat na electromagnetic shock. Pero ipinilit ni Child Emperor na itulak ang kalaban kaya mas lalo silang nabaon pa ilalim sa lupa. Ngunit muling nag-resurrect si Phoenix na muling nag-ilaw. Inakala ni Child Emperor na naroon din sa malapit si Flash pero ang transmitter na lang ang nakitang naroon. Muli siyang nasaktan sa pag-atake ni Phoenix. Nagpasalamat ang kalaban dahil daw kay Child Emperor ay naging malakas siya. Umatake pa si Child Emperor ng natitirang lakas at power. Pero baliwala lang ito sa naging mas malakas na Phoenix na kinuha pa ang kamay ng robot ni Child Emperor. Pumapasok na ang mga tubig sa loob ng Gundam ni Child Emperor. Pero sinabi ng hero na hindi siya naging class S kung pipitsugin lang siya. Inakala ni Phoenix na nagbabluff lang ang bata. Saka pa nito pinag-ilaw ang katawan para masubukan ang bagong power. Naghintay si Child Emperor kung anong mangyayari. Saka biglang naggalawan ang mga bangkay na naitapon at nalunod sa ilalim ng tubig. Dulot pala ito ng power ni Phoenix. Ramdam daw niya ang galit at puot mula sa mga monsters na naroon. Naalala din niya noong mascot pa lang siya na inaalipusta ng mga ibang tao. May malaking monster pa na umatake kay Child Emperor pero sinira lang niya ito. Patuloy lang sa pagdepensa sa sarili si Child Emperor laban sa mga Walking Dead na pinag-iisahan siya. Samantalang inilipad na ni Phoenix ang kamay ng robot kung saan naroon si Waganma. Masaya daw si Phoenix na feeling God dahil mas malakas na sa dati. Dumating ang mga dagdag robot ng hero. Saka pinag-transform ni Child Emperor ang kamay na hawak ni Phoenix sa drill at umatake sa dibdib ng napasigaw na Phoenix. Saka na-secure si Waganma. Subalit sinira pa rin ni Phoenix ang drill. Nauubos na ang energy ng robot ni Child Emperor kaya inutusan niya ang AI na gamitin ang energy sa booster. Nagpasabog muna siya ng malakas na electric shock saka mabilis na lumipad pataas. Nakipag-combine siya sa ilang parts na dumating kanina na ginawang kamay. At gamit ang natitirang energy ay patuloy lang siyang umatake gamit ang malaking laser beam kay Phoenix na hindi na kaya ang lakas ni Child Emperor. Dahil sa lakas ng beam ay lumabas pa sa itaas ang beam. Saka din nasira ng tuluyan ang robot machine ni Child Emperor. Nailigtas din naman si Waganma na naroon pa rin. Subalit hindi pa patay si Phoenix na muling nagbago ang hitsura na naging half chicken at half paniki ang hitsura. Mayabang pa rin na confident si Child Emperor na lalaban kahit na wala nang natirang energy ang machine niya. Aatake sana ng mga woodpecker monsters si Phoenix pero inunahan siya ni Child Emperor na umatake at nahuli ang ibon. Ngunit nawasak ang natitirang sasakyan ni Child Emperor at naitapon siya palabas. Panalo na sana si Phoenix na naglakad palapit kay Child Emperor. Ngunit bigla itong natigilan at napatawa dahil may parang kuto pala na inilagay si Child Emperor sa costume nito kanina. Nag-take effect na ito at kinikiliti si Phoenix sa loob ng costume dahil mahina pa rin ito sa loob. Dahil dito ay sinira ni Phoenix ang sariling costume.
Kaya nagsaya ang bata dahil nangyari ang binabalak nito. Naramdaman nga ni Phoenix na nanghina siya dahil sa pagkasira ng costume niya. Kaya nahuli na siya ni Child Emperor at nilagari sa itlog. Humingi ng awa si Phoenix, ngunit hindi na siya pinagbigyan ng hero at pinagkakalne gamit ng mga pang-eksperimento sa bag. Narinig ito ng mga nabuhay pang mga ninja kahit nahati kanina. Nakita nilang hubad silang dalawa kaya sila nagulat. Nagtataka sila dahil ang alam nila ay kinakalaban nila si Flash pero nagising na lang silang hubad. Nakasalubong nila si Kalbo na naglalakad. Umatake sila ng mabilis na iniwasan ng bida. Kaya nagtaka sila kung sino ang freak na kalbo. Pero dahil hubad sila ay sinabi nilang swerte si Kalbo dahil nagmamadali sila. Saka din umalis ang dalawang ninja. Ipinakita si Child Emperor na tinanggal na ang costume ng nahubaran na mascot. At wala itong malay sa lupa. Nagtawag sa comms si Child Emperor at sinabing ligtas si Waganma at kailangan nila ng evac. Tanging si Zombie Man lang ang sumagot na nagpasalamat kay Child Emperor dahil sa pagpaplano nito. Ipinakita naman si Zombie Man na pinatay ang ilaw. Saka din pinagpapatay ang ilang mga monsters gamit ang palakol at baril nito. May dumating pang monsters pero kinatay pa rin niya ito. Binuksan niya ang isang malaking pinto. At nakita sa loob ang naghihintay na vampirang mas malakas kaysa ordinaryo. Marami din palang mga monsters ang naroon na pinapanood sila sa stage kung saan inaasahan nilang maglaban ng Class S hero at mayabang nilang higher up. Naiinis daw ang mga monster sa vampira dahil feeling nito ay mas mataas talaga siya kumpara sa iba. Pero panalo pa rin sila kahit sino man ang manalo. Dahil kapag nanghina ang dalawang maglalaban ay saka sila aatake. Mabilis na bumaril si Zombie Man na inilegan ng vampira na nagpunta sa likod at sinakmal ang leeg ng hero. Natamba ang hero at sinabi ni Pureblood na pangit daw ang lasa ng dugo ng hero. Inakala ng mga monsters na talo na si Zombie pero bumangon ulit ang zombie na parang horror. Nagyabang si Pureblood na siya daw ang nag-iisang tunay na monster sa association dahil monster talaga siya. Bumaril ulit si Zombie Man gamit ang dalawang pistol nito. Subalit sinalo ng vampira ang bala saka din itinapon pabalik at headshot si Zombie na bumagsak. Bumangon ulit si Zombie na ipinagtaka ng vampira. Kaya napagtanto ni Pureblood na fake na tao ang kaharap. Nagkasalubong sila at nagbaril-baril si Zombie na iniilag-ilag ni Pureblood gamit ang Wing Chun. Kaya ang mga monster audience ang namatay. Nang maubusan ng bala si Zombie ay kinuha naman niya ang mga bolo at nagpalo-palo. Kaya inilabas naman ni Pureblood ang kanyang kuko at nagpalitan sila ng pag-slice. Binali ni Pureblood ang leeg ni Zombie, pero bumawi si Zombie na binaril si Pureblood sa tiyan. Pero may regeneration power din si Pureblood na naging maayos ang tiyan. Umayos ang leeg ni Zombie pero inatake siya ng vampira gamit ang maraming mga paniki nito at natatabasan si Zombie. Kinuha ni Pureblood ang ilang mga monster at ginawang juice kaya muli siyang nag-regenerate. At sinabing marami pa siyang supply sa paligid. Ngunit nang tignan niya si Zombie Man ay kinain ng katawan ng hero ang mga paniki niya at buo din ang katawan nito. Pagkaraan pa ng 200 na rounds ng laban nila ay ipinakitang na chop-chop ni Zombie Man si Pureblood na bagsak sa lupa. Kaya hindi makapaniwala ang mga monster audience dahil natalo ang kanilang pambato na monster. Napagod si Zombie Man na nagpunta ng pinto. Kaya inakala ng mga monsters na balak na nitong umalis kaya sinabi nilang hindi na ito makakatakas. Ngunit isinara pala ni Zombie Man ang pinto na nilock. Saka din bumalik at pinagpapatay ang mga monsters. Paglabas niya ay putol ang isa niyang kamay at marami siyang sugat. Pero nagpahinga lang siya saglit habang kumakain ng lollipop at naging ayos ulit ang katawan niya. Samantala ay nakasalubong naman ng mga samurai ang grupo ng terraformers na naging tauhan na ng sexy na monster. Patawa-tawa pa si Don na balak gawin tauhan ang mga samurai. Bumaril ang mga enhanced soldiers pero pinag-slice ng mga samurai ang bala nila. Saka lumapit si Iayan at sinira ang armor ng isang enhanced soldier. Sinubukan ng isang samurai na gisingin ang dalawang umatake sa kanya. Ngunit sinabi ni Don na sayang lang ang laway niya dito. Kaya napilitan ng samurai na ilabas ang bangkay ng espada na naging drill kaya napa-atras ang dalawang kalaban. Dalawang chicks na sexy naman ang kalaban ng bakla. Pero pinalo niya ang mga ito sa kanilang mga pusod at bagsak ang mga chicks. Dahil busy ang mga samurai sa pagdepensa ay sinubukan ni Don na malatigo ang tatlo para gawing alipin. Ngunit sinalo ni Sweet Mask ang kanyang armas na kinagulat ni Do. Sinabi ni Mask na umalis na ang tatlo at siya na ang bahala sa mga kalaban na naroon. Hindi daw siya mahihypnotize. Kaya umalis ang tatlo dahil alam nilang mas malakas si Sweet Mask sa kanila. Napatawa si Do na sinabing fan daw siya ni Sweet Mask. Tinanggal nito ang face mask at inaya ng espadahan ng dila si Sweet Mask. Kaya naiinis si Mask na naglakad palapit sa mga enhanced soldier. Sabay-sabay na umatake ang mga enhanced soldier kay Sweet Mask. Pero lahat ng mga umatake ay tigok sa kanya. Kaya nagtanong si Do kung totoo bang si Sweet Mask ang kaharap. Umatake ng latigo si Do pero walang epekto kay Mask at natalo si Do na sumuko. Nalaman pa ni Do na hindi tao si Mask. Ngunit sinakal na siya nito at tigok ang nakapanty na halimaw. Samantala ay naabutan ng trio si Pig God na kinakain nito ang Godzilla na mas malaki sa kanya. May naramdaman silang kalaban sa baba kaya sinira nila ang sahig. Nakita nila ang isa pang monster na parang K-pop magdamit. Kaya feeling ni bakla ay na-attract siya at type ang monster. Kaya pinagalitan siya ng mas pangit na kakambal ni Atomic Samurai.
Sinabi tuloy ng bakla na nagseselos ito sa kalaban. Pero pinatigil din sila ni Iayan. Ikaw naka-play ka na, wala nang balikan. Bit pa lang alam mong may darating na laban. Kung trip mo to, wag mo nang itago. Isang pindot lang, wag ka nang magdamot. Simple lang to, isang click at pindot. Like button ang usapan, pindutin mo na yan. Pero kung di mo pinindot, kahit solid ang recap natin, magpapadala ako ng bakla. Handa ka na ba? I'll send na bakla kung di ka mag-like. Sa dilim siya gagalaw at hindi mo agad makikita. Isang click lang para mapalayo siya, kaya pindutin mo na bago niya higupin ang lakas mo. I'll send na bakla kung di ka mag-like. Walang makakatakas pag ikaw na iniisa kaya. Kaya wag ka na maghintay, gawin mo na ngayon. Like ba't na lang yan? Iligtas mo sarili mo now na! Kahit pogi daw ang kalaban ay handa na si bakla na patayin ito. Kaya naunang umatake ng slash si bakla patungo sa kalaban. Ngunit sinanggalang ito ng buhok ng kalaban. Naramdaman ni Bushido ang peligro kaya agad iniligtas si Okama Itachi. Masyadong manipis daw ang buhok na armas ng kalaban kaya madali lang niyang naisisingit sa mga bitak ng lupa. Muling umatake ang kalaban kaya sabay-sabay na dumpensa ang mga samurai sa pangunguna ni Iayan. Muling umatake ang buhok ng K-pop at nahuli nito ang armas ng dalawang kasama ni Iayan. Pero sinabi ng assistant leader na lumaban lang sila. Kaya nagpatuloy sila sa pagsangga-sangga. Naalala ni Iayan ang sinabi ni Atomic Samurai sa kanya tungkol sa isang kalaban na matindi ang power. At sumagot si Atomic Samurai na magiging hindi siya tao para matalo ito. Kaya kahit natatalo ang mga samurai ay hindi pa rin sila tumigil sa pagputol ng buhok ng kalaban. At pagkatapos ng laban ay naputol ang mga buhok ng kalaban na siya ring kahinaan niya. Kaya ito namatay at nanalo ang mga samurai. Samantala ay maraming mga napatay na monsters si Atomic Samurai. Lumapit ang isang nagpakilalang chopper upper. Umatake ito ng espada pero chin-up-chop tuloy siya ni Atomic Samurai. Nagtawag ng isa pang kalaban si Atomic Samurai at lumabas naman si Machine God na sinabing gamit ang copycat skill ay tutularan ng galing ni Atomic Samurai. Ginaya nga nito ang pag-atake ni Atomic Samurai. Nagkasabayan sila ng pagtaga-taga habang nagkukwentuhan. Sinabi ng robot na gamit ang advantage na pagiging robot ay nakalkulan na nito ang makakatalo sa samurai. Ngunit siya naman pala ang ginawang pulbura ni Atomic Samurai at sumabog ito sa background na parang fire effects. Pero naramdaman ni Atomic Samurai na hindi nasira ang core nito. Kaya nakatakas nga ang core ni Machine God. Ipinakita si Tareo na hinahabol ni Black Sperm. Pero nakita sila ni Atomic Samurai na inatake ang umilag na Black Sperm. Saka pa daw siga ang kalaban na sinabing hinahamon yata siya ng samurai. Samantala ay hinatid naman na ni Child Emperor si Waganma sa labas ng base ng mga monsters. Naroon sa labas ang mga mas mahinang heroes na naghihintay. Sinabi ni Child Emperor na lumabas na ang iba pang mga heroes at umalis na sila dahil nailigtas na nila si Waganma. Walang sumasagot noong una kaya nagtaka sila ng iba pang mga heroes kasama si Sekingal. Ngunit kalaunan pa ay nag-report na una si Zombie Man. Saka din sumunod si Namask at Pig God. Nagsalita din si Atomic Samurai pero hindi nito narinig ang mensahe ni Child Emperor. Saka sinabi nitong nakakita ng isang bata pero hindi alam kung nasaan ang lokasyon nila. Kaya nagalit si Child Emperor na tinignan at pinagalitan si Waganma. Kaya natakot ang anak ng politician na nag-sorry. Kaya sinabi ni Child Emperor na babalik siya sa loob para iligtas ang bata. Sinabi ni Sekingal na tapos na ang misyon at pwede na silang bumalik. Pero tinignan siya ni Child Emperor ng masama. At sinabi ng mga mas mahinang heroes na trabaho nila iyon bilang hero. At mas na-inspire silang maging hero dahil kay Child Emperor. Sa tunnel ay nagpayabangan sina Black Sperm at Atomic Samurai. At dahil sinabi ng samurai na mahina si Black Sperm ay naging malaki itong muscle hand. Inislice ito ni Atomic Samurai na sinabing may nakalaban na siya dati na naghihilom pero namatay pa rin. Ngunit sinabi ni Black Sperm na kaya niyang paramihin ang sarili kahit gaano pa kadami. Inislice ulit siya ni Atomic gamit ng napakaraming pag-slice nito na parang pag-chop ng carrots powder. Pero nagulat siya dahil mas dumami nga si Black Sperm na anak ng kanyang tatay na black din ang kulay. Muling nag-chop-chop si Atomic Samurai at kada na-slice niya sa maliliit na piraso si Black Sperm gamit ang kanyang atomic slash, ay mas lalong damadami si Black Sperm. Kaya nakasuntok pa ito at nasaktan si Atomic na napatanong kung paano pa rin may lakas ang kalaban. Sinipa pa ulit ang samurai na naitapon saka din binugbog ng mga maliit na itim na tamod. Kaya mas kawawa si Atomic na binugbog ng maitim na likido. Nagyayabang si Black Sperm pero sinuntok ng nakangisi na samurai ang siling at natabunan sila. Bigla namang lumabas si Homeless Emperor sa likod ni Zombie at pinasabog ang hero gamit ng kanyang explosion. Umatake si Zombie ng kanyang palakol. Ngunit nakailag ang long hair at pinasabog ang ulo ni Zombie. Nakaatake pa ng explosion si Zombie na may bala, pero nasangga pa rin ito ng ilaw na power ng kapatid ni Doctor Strange. Inilabas ni Zombie ang isa pang baril mula sa katawan at binaril si Homeless Emperor. Ngunit sinunog siya ng walang bahay na Emperor. Kaya nasusunog si Zombie sa harap ng kalaban. Pero nakapagkwento pa ito na ang pinakaproblema daw niya ay ang brief. Dahil kailangan niya ng brief kaysa nakikipaglaban na hubad.
Nagtanong si Zombie kung paano nagka-power si Emperor. Kaya nagkwento ang kalaban na natanggal daw siya sa trabaho. Kaya napilitan siyang magpakita ng ibon para magkapera. Pero nakasuhan siya ng acts of lasciviousness at naikulong. Dahil doon ay nagkaroon siya ng panibagong pagtingin sa mundo at sa mga tao. At nagpakita daw bigla ang inakala niyang Diyos na sinabing tanga ang mga tao. At binigyan siya nito ng kapangyarihan. Kaya naging malakas si Homeless Emperor na nag-iilaw-ilaw ang katawan. Hindi pa nakapag-heal si Zombie Man pero tapos na ang kwento ni Emperor kaya nag-alala siya. Samantala ay naglalakad pa rin si Saitama na wala pang kinalaban na malakas. Ipinakitang busy din si Puri-Puri Prisoner na kinakalaban ng ilang mga monsters na sinaktan siya. Ngunit malakas pa rin ang baklang macho kaya napatakas ang mga mas mahinang halimaw. Pinigilan sila ng elepante na higher-ups nila na hindi sila pwedeng tumakas. Saka nito hinigop ang power ng mga mas mahinang monsters na hindi nakapalag. Kaya naging mas malakas ang elepante na naglabas ng malakas na energy kay Puri-Puri. Pero sinabi ni Puri-Puri na malakas siyang Class S hero. Muling umatake ng power ang elepante na inakalang nasasaktan at natatakot si Puri-Puri dahil nanginginig ang katawan nito. Pero nag-vibrate pala ang katawan ni Puri-Puri dahil lumabas ang nakatago nitong lakas. Sabay sira sa pader na kinalabit lang. Saka din siya nagka-angel wings at sa isang pag-atake lang ay pinasabog ang kalaban na elepante. Dumating ang ilang mga preso na ginawang demonyo nang nag-kidnap sa kanila. Galit ang mga monsters kay Puri-Puri dahil sa pang-abuso nito sa kanila noon sa bilangguan. Binugbog ng mga monsters si Puri-Puri na gusto pa sanang iligtas ang mga boys nito. Nagpaganda si Puri-Puri at ipinalala sa mga kaharap ang naging sweet moments nila noon sa bilangguan. Pero lumabas si Nyan na sinabing hindi na makikinig ang mga naging monsters. Saka sinaktan ng nagdugo ang katawan na Puri-Puri. Inutusan niya ang mga preso na patayin na si Puri-Puri. Pero tumayo ulit ang macho na bakla at sinabing hindi pa rin sisuko sa pagpapanumbalik sa kanyang mga dati na boyfriend sa bilangguan. Binugbog ulit siya ng mga monsters na ayaw maalala ang bangungot nila sa bilangguan. Pero walang epekto kay Puri-Puri na mas humaba pa ang balbon sa katawan na naging armor nito. Tumakbo si Puri-Puri para mahabol si Nyan na nasiwa sa kanya dahil naalala ang amo nito noon. Kaya nagtago si Nyan sa crack sa wall. Sinabi nitong maghahanap na lang ng ibang hero na lalaban dahil ayaw si Puri-Puri. Ngunit hindi niya inasahan na sumisid si Puri-Puri sa pader para mahabol ang pusa, na mas binilisan ang pagtakas. Umikot ito sa kinaroroonan ng mga preso na monsters. At hinabol pa rin siya ni Puri-Puri na lumabas sa kisame. Kaya nabagsakan ng mga bato ang mga monsters na natigok. Na-realize ni Puri-Puri na napatay niya pala ang mga boyfriend niya dati dahil sa mga nahulog na bato kaya naiyak siya kaunti. Pero maaalala pa rin daw ang experience sa mga ito sa kulungan sabay galaw ng muscle. Naririnig pala ito ni Saitama na patuloy pa rin sa paglalakad at nabuburyong na dahil sa lawak ng base. Magkakasama sina King, Bang, Bum at Blizzard at natatakot si King dahil asa siya kay Saitama. Pero para maprotektahan ng dangal ay kunwari siga pa rin siya sa harapan ng mga kasamang heroes. Ipinakita naman si Pig God na kinakain ng isang buhaya na parang babaeng naglalipop. Nang bigla siyang kainin ng isang mas malaking monster na malaki ang bunganga. Pero nagwala ang baboy sa tiyan na lumabas. Sa kagalit na inatake ang mas malaking bunganga. Nagkaharap naman sina Insect God at Darkshine at hindi natatablan ang Black Hero. Ini-expect daw ni Darkshine na talagang matigas ang balat ni Insect God. Pero na-disappoint daw siya dahil mas matigas pa ang balat niyang tao kaysa sa insekto na nasa labas ng skeleton. Nagyabang si Insect God na marami pa siyang armas na matulis. Saka din umatake si Insect God ng mga suntok kay Darkshine. Pero isang suntok lang ng uling na kalbo ay wasak ang insekto. Naramdaman niyang lumindol. Saka ipinakitang pinatay pala ni Saitama ang mga monsters na nakita nito. Nakaharap din niya si Pochi na malaki at malakas na aso. Sinubukan niya itong kalaro ng fetch gamit ang buto ng monster pero inatake siya ng malakas na laser beam. Kaya nainis ang kalbo at sinuntok ng malakas ang ulo ni Pochi kaya nagkaroon ng pagguho sa paligid. At ramdam ito ng mga hero na nasa magkakaibang lokasyon kaya kanya-kanya silang depensa. Maging sa labas ng base ay ramdam din ito ng mga mas mahinang hero. Naramdaman din ito ni Genos at dahil sa lakas ng pagyanig ay naisip niyang si Saitama ang may dulot nito. Nakita niya ng pagsuntok ni Saitama kay Pochi. Pero sinamantala nitong nakatalikod si Saitama na kanyang kinalmat sa likod ng kalbo. Pero napalingon ang nagalit na kalbo na hindi nasaktan pero nagalit dahil pagkatapos ng aso ay pusa naman ang nanakit sa kanya. Kaya natakot si Nyan na tumakas at mabuti na lang dahil hindi siya hinabol ng kalbo. Habang naramdaman ni Gyoro na nawala si Pochi, ay biglang dumating si Tornado na binati ang kapwa psychic. Pinandilitan ni Gyoro si Tornado habang sinasabing siya ang boss ng Monsters Association. Saka din kaagad ginamit ang super weapon at inatake ang mas maliit na babae sa harap niya. Pinagsakluban ng enerhiya si Tornado na pinitpit ng monster. Ngunit kumawala ang babae na nakapost pa na parang chicks. Saka din lang binutasan nito ang katawan ni Gyoro gamit ng sariling psychic power. Kaya sinabi ni Gyoro na ilalabas na nito ang tunay na lakas saka din naging mas marami pang mata ang katawan. Gumamit si Gyoro ng 300 times na gravity at binalak na mapitpit pa si Tornado. Pero na-exercise lang daw ang babae.
Nilakasan pa ni Gyoro ang power, pero nang bumawi si Tornado ay pinaikot lang nito ang mata na parang ikaw noong araw na nagpapatuyo ng labada. Piniga niya ang walang laban na monster kaya lumabas ang dugo nito at naging karne itong naikalat sa lupa. Akala ni Gyoro kung ligtas na siya pero alam ni Tornado na hindi pa iyon ang tunay niyang anyo. Kaya para ligtas ay nagpatulong ang mata kay Orochi. Naghintay naman si Tornado ng darating na mas malakas na kalaban. Ngunit nagtataka si Gyoro dahil walang Orochi na dumarating. Kaya din siya nalintikan nang makita si Tornado na nagagalit na ang mukha. Ipinakita naman si Orochi na busy pala at sinusunog ang paligid dahil kaharap na nito si Saitama. Naramdaman daw nito ang malakas na shockwave kaya sinilip kung ano ang nagdulot nito at ito ang kalbo nating bida. Nagpapaliwanag pa lang si Kalbo na naroon para tignan kung anong dahilan ng pagyanig-yanig ng lupa. Pero pinalo na siya ni Orochi na ramdamang malakas na puwersa ni Saitama. Sinalag ni Kalbo ang tentacle ng malaking monster saka sinabing naka-self-defense lang siya. Pero inatake ulit siya ng apoy ni Orochi. Umilag naman si Kalbo pero nagrereklamo siya dahil nasa sire ang kanyang costume. Dumating si Pochi na buhay pa at inutusan ni Orochi na atakehin si Kalbo. Pero nang makita ng monster dog ang bida ay agad itong tumalon patakbo. Ipinaliwanag ni Saitama na sinuntok niya ito kanina. Saka sinabing susuntokin ng normal punch si Orochi dahil sa pagsunog sa cape niya. Nararamdaman daw ni Orochi ang paggalaw ng mga monster cells sa katawan niya dahil kaharap si Saitama. Nasagot na daw ang tanong niya kung sino ang malakas na nilalang na pumatay sa mga malalakas na monsters na tauhan niya. At excited daw siyang makipaglaban sa unang pagkakataon. Kaya mas nag-apoy-apoy ang katawan ni Orochi na hinahanda ang mas malakas na pag-atake. Marami pang daldal si Orochi sa gusto nitong pag-evolve sa isang Diyos na malakas kapag nagamit si Kalbo. Pero pinatigil siya ni Saitama na sinabing babagsak din lang naman ito sa isang suntok. Sumuntok ang nainis na Orochi gamit ng malaki nitong mga galamay. Pero winasak lang ito ni Kalbo na siga ang hitsura. Nag-regenerate si Orochi saka din muling ginamit ang mga galamay at pinatamaan ng malakas na fire beam ang bida. At dahil sa lakas ng power ay ramdam ng ibang mga karakter ang pangyayari. Bumalik ang hindi nasaktan na bida at umatake kay Orochi. Winasak nito ang mga nag-aapoy na galamay ng monster. Nagpalabas pa ng overpower na mga apoy si Orochi mula sa mga bunganga. Subalit tumalon si Saitama na nasunog pa ang gloves diretso kay Orochi. At sa isang suntok ay nagkaroon ng shockwave at nawasak ang katawan ng malaking monster. Kaya nahulog ang natatakot na ulo ni Orochi na nagtanong pa kung anong ginawa ni Kalbo. Normal punch lang daw ito sabi ng bida na pinagmasdan ng paligid. Saka din lang nagkaroon ng pagguho ang lugar na iyon. Pero ipinakita pa ang imahe ng isang god na makakalaban ng bida sa mga next seasons. Ipinakita naman si King kasama sina Bang at ng dalawa pa. Sinabi ni Bang na maghiwalay sila. Akala kasi ng tatlo na undestructible si King kaya pinagsolo nila ito. Kaya natatakot si King habang naglalakad. Nagulat siya nang tawagin siyang bigla ni Waganma na nasa likod niya. Sinabi ng bata na nawawala ito. Subalit muling tumibok ang puso ng nagnenervyos na King. At sinabing maghanap na lang ng ibang hero ang bata dahil hindi ito ligtas sa kanya. Natakot ang monster na nagdisguise na Waganma dahil sa hitsura ni King. At dahil sa takot ay namatay ito na naging tae. Kaya tuloy mas nagulat at natakot si King na hinahanap si Saitama. At ipinakita naman si Kalbo na na-disappoint ulit dahil na one punch lang ulit ang kalaban. Abangan natin ang susunod na katuloy ng Season 3 dahil nagbakasyon muna yung mga tagagawa. At kung nagustuhan mo ang video ay palike naman ang ating video para maengganyo akong gumawa pa ng anime recap at magpatuloy lang tayo sa pagiging creator ng Anime Recap Tagalog. Salamat sa inyong panonood at shoutout sa inyong lahat. O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax!